Walang kahit na sinong pumasok sa silid para man lang alalayan siya sa kanyang anak. Hindi siya makapagbihis at makapag-ayos dahil sa anak niya. Abalang lahat sa baba at iniintindi niya iyon. Kaarawan ng asawa niyang si Andrew. Gusto niya makaharap ang asawa dahil may regalo siyang ibibigay. Kaya lang, hindi man lang ito nagpakita sa kanya sa taas. Mabuti na lang at nakatulog na ang kanyang anak. Nagbihis siya ng simpleng shirt na puti at maong bago bumaba. Kung hindi siya makakadalo sa party ngayong gabi, ay iaabot niya na lang ang regalo niya sa lalaki. Malamig si Andrew sa kanya. May anak na sila at isang pamilya na. Ngunit hindi niya maramdamang asawa ang turing ni Andrew sa kanya. Aminin niya noong una na ang anak lang ang habol niya, kung kaya't pinakasalan niya ito at nagpabuntis siya. Ngunit kalaunan ay hindi niya inaasahang mahuhulog din ang loob niya sa lalaki. Pinagmasdan niya ang paligid. Namangha siya sa itsura ng bulwagan ng mansyon. Ginastosan talaga ng bonggang-bongga ang kaarawang yon. 7 p.m. ng gabi, nagkalat na ang mga mayayamang bisita na invited sa kaarawan. Gusto niya nang makita ang asawa ay hindi niya magawa. Maraming mga tao roon at hindi niya alam kung saan niya sisimulang hanapin si Andrew. Ano pang tinutunga-tunga mo riyan? Kilos na! Napalingon siya sa manager ng catering service team. Nagtaka siya nang malaman na nakatingin sa kanya ang manager. Late ka pa yata eh. Ay nako, bilis, bilis! Patulak siya nitong pinapunta sa mga staff na nandoon at ready nang mag-serve. Hindi ako anak. Tama ng maraming daldal, magtrabaho ka na. Putol niya sa sasabihin niya pa sana. Naguluhan na tinanggap niya ang round the tray. Napansin niyang nakaputi rin ng shirt at maong ang mga staff na nandoon. Kaya siguro napagkamalan siyang staff kasi naka-white shirt din siya. Wine ang isi-serve natin. Anang isang waitress na nakasabay niya. Nang mapansin itong parang nalilito pa siya. Okay. Ani at kinuha ang wine glass na may laman na wine. Tsaka kinakabahan na sumunod na siya sa mga waitress. Hindi talaga siya marunong sa ganoong gawain. Hindi pa naman kasi niya nasubukang wag-waitress. Ngayon pa lang. Waitress sa mismong birthday party ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay talagang napakamalas niya. Nakasunod lang siya sa ibang mga waitress nang biglang may mabunggo siya sa daan. Saktong nabuhos ang dala niyang wine sa bisita. What the? Bulalas ng bisita. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng komosyon. Habang siya'y kabado sa kinatatayuan. Sir, sorry po. Hindi naman po kasi talaga ako taga-serve pero maibabalik ba ng sorry mo tong nasira akong damit? Gawan mo to ng paraan. Putol ng lalaki na sabuyan siya ng wine. Nasaan ang manager ninyo? Anong nangyayari dito? Napalingan siya sa pinanggalingan ng boses. Ang bumungad sa kanya ay si Andrew. Sa loob-loob niya nagpapasalamat siya dahil nandyan na ang lalaki. May magpapaliwanag na ng lahat. Andrew? Tawag niya. Bumaba lang ako dahil hinahanap kita. Hindi ko sinasadya yung nangyari dito. Iniwan ko lang saglit ang bata sa taas tapos ganito na ang nangyari. Wait, kilala mo si Mr. Castillo? Baling ng lalaking natapunan ng wine. Kita ang iritasyon sa mga mata ni Andrew habang nakatitig sa kanya. Matagal bago sumagot si Andrew, ngunit ang balingan nito ang bisita ay may lamig sa mga mata nito. I am sorry for what happened, Mr. De La Vega. Yes, I know her. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang sabihin niyo ni Andrew. She is my son's yaya. Natigilan naman siya sa sunod na sinabi ni Andrew. Ngali-ngali siya nag-angat ng tingin kay Andrew nang marinig iyon. Bakas ang pagtataka sa mga mata nang titigan sa mga mata ang lalaki. Hindi siya nagkamali ng dinig. Pinakilala siya nito bilang yaya at hindi isang asawa. I will call the staff to help you. I'm really sorry for what happened, Mr. De La Vega. Ulit ni Andrew. Please excuse me, I have to talk to this girl. Pagkatapos ay hinila siya ni Andrew kung saan. Sa isang pribadong parte ng mansyon niya natagpuan ng sarili. What are you doing? Bulalas ito nang masiguro nitong walang tao sa paligid.
Anong tinawag mo sa akin? Yaya ng anak mo? Wala sa sariling sambit niya. Nagtagis ang bagang nito. What's the big deal? You wore inappropriate clothes at nagsiserve ka sa mga nandito. At umaasa kang ipapakilala kita bilang asawa ko? Gusto mo ba ako mapahiya? Tila may punyal na tumarak sa puso niya nang marinig iyon mula kay Andrew. Ibig sabihin ay kinakahiya siya nito. You know what? Simula nang dumating kay wala naman talagang ginawang tama. Ano bang gusto mong makuha? Simpatiya? Nito at nagbitiw ng nakakalokong ngisi. Buti pa umalis ka na lang dito sa bahay. Napanganga siya sa sunod na sinabi ni Andrew. Andrew, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Aniya na hindi makapaniwalang biglang sasabihin iyon ni Andrew. Dapat noon palang ginawa ko na to. Kaya nagsisisi ako kung bakit ngayon lang. Patuloy ni Andrew na walang kakurap-kurap habang nakatitig sa kanya. May anak tayo. Akong asawa mo. Kaya paano mo? Hindi niya na matuloy-tuloy ang sasabihin dahil nabablangko na siya. Yeah, ikaw nga ang asawa ko. Pero sa papel lang tayo may kaugnayan. Baka nakakalimutan mong pumayag lang ako dahil kailangan ko ang dugo mo para sa stepsister ko. Natigilan siya at natulala na lamang. Hindi kasama sa pinag-usapan na seryosohin mong pagiging asawa mo sa akin. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na nandito ka lang dahil napakinabangan ka namin. Patuloy ni Andrew. Ay mo'y hindi sapat dito ang nakikita nitong sakit sa mga mata niya. So ganun lang pala. Nangihina niyang sambit. Ramdam niya ang luha sa gilid ng mga mata. Wala naman pala siyang puwang sa puso ng lalaki. Siya lang palang umaasang meron. Masakit din na kahit ang anak nito ay binalawala nito. Oo, kaya umalis ka na, Era. Nito sa huli. Natigil lang ang lalaki nang marinig ang malakas na tunog ng helicopter sa labas. Naglanding ito sa helipad ng malaking ground. Mabilis na bumaba ang mga tauhan at kasunod niyon ay ang may edad na lalaki na kasuot ng maayos na business suit. Napasinghap ang lahat nang makita ang lalaking yon. Seryoso ang mukha ng edad na lalaki at tiningnan ng buong paligid. Sir Mondragon! Bulala sa mga nakakakilala sa matanda. Maraming nakakakilala rito. Sino ba naman ang hindi? Bilyonaryo ito. Maraming negosyo na nagkalat sa buong mundo. Under nito halos lahat ng mga businessman sa bansa. Hindi ako bisita. Nandito lang ako para kunin ang anak ko. Ani Mr. Mondragon sa lahat ng nandoon. Mabilis naman na dumating si Andrew kasunod sa likuran ng gulat na si Era. Maging si Andrew ay kilala si Mr. Mondragon. Kaya gulat na gulat si Andrew. Papa? Ani Era habang nakatingin kay Mr. Mondragon. Era anak. Ani ng matanda. Namilog ang mga mata ng halos lahat. Maging si Andrew ay napalingon kay Era at bakas ang gulat sa mga mata. Mayaman at mapera, pero hindi naman mapipigilan ng pera ang mga mangyayari. Napabuntong hininga na lamang si Era. Meron siyang genetic disease. It's an early menopausal. Bago pa siya tumungtong ng 30, ay wala nang silbi ang matres niya. Hindi na siya magkakaanak pa. Kaya nga ngayon pa lang na nasa edad 23 pa lang siya, ay dapat makahanap na siya ng lalaking magbibigay sa kanya ng anak. Ay nako, napabuntong hininga na lamang siya nang balikan niya ang files na nasa desk niya. Lahat ng mga nasa table ay hindi niya nagugustuhang mga background. Gusto niya na businessman kung kaya't lahat ng nasa listahan na ibinigay sa kanya ay mga businessman. Kaya lang, perfectionist siya at ayaw niyang may flaws ang mga mapipili niyang magiging ama ng kanyang anak. Karamihan sa mga binigay na profile sa kanya ay may illegal na business. Sangkot sa kung ano-anong mga monkey business at human trafficking. Ayaw niya naman magpalahi ng mga ganoong uri ng tao.
Nagpatuloy siya sa ginagawa niya at natigilan lamang siya nang makita niya ang profile ng isang businessman na malapit sa panghuli. Si Andrew Castillo, a businessman. Magaling sa pagdadala ng business at hindi nasangkot sa kung ano-anong issue. Nag-asawa ulit ang ama at may pangalawang pamilya. Single at walang nalilink na kahit na sino. Napaismid siya. Baka masyado lang masikreto ang lalaki. Pero sa lahat-lahat ng nandoon ay si Andrew lang ang pasado talaga. Itinabi niya ang folder at nagpatuloy. Ngunit sa huli ay wala na siyang ibang napili pa. Binalik niya ang tingin sa folder ni Mr. Andrew Castillo. Mukhang wala na siyang ibang choice kundi ang Andrew na yon. Tinawagan niya agad ang tauhan ng papa niya. Maliban sa mga nakasulat sa files tungkol kay Andrew Castillo, may iba ka pa bang alam sa kanya? Ani rito. Ang alam ko po ay okay naman ang pamilya nila at hindi naman nagka-problema ang mag-ama after nitong magpakasal ulit. Anito, kumunot ang noon niya. Maliban doon, tungkol sa stepsister niya at madrasta, kumunot ang noon niya. Ang narinig ko, mahinang immune system ng stepsister niya at kasalukuyan naghahanap ng blood donor ang babae. Anito, natigilan siya sa narinig. Kapag immune system ang pag-uusapan, siguradong antibody ang kasagutan sa bagay na yon. At isa siya sa may antibody na hinahanap ng mga ito. Ma'am, may iba pa po ba kayong gustong malaman? Untag nito sa pananahimik niya. Wala na. Salamat. Tsaka binaba niya ang phone at napatulala sa ere. Ilang saglit nang may sumilay ng ngisi sa labi niya. May naiisip na siyang paraan. Pinalampas niya ang isang linggo bago siya nagpakita sa pinto ng office ng CEO ng Castillo Prime. Suot niya ay simpleng shirt at maong habang may sukbit na backpack. Walang maghihinala na isa siyang anak ng bilyonaryo sa kanyang itsura. Matapos yung tumawag sa secretary ng CEO na pwede siyang maging blood donor ng pasyente ng mga to, ay kaagad siyang tinawagan ulit upang humarap sa CEO ng Castillo Prime. Napalingon siya sa pumasok na lalaki naka-business suit. Matangkad, bata pa at maitsura ang CEO nito na hindi niya inaasahan. Lalo pa't wala namang mga pictures sa mga profiles na pinadala sa kanya. Morning. Era? Tawag nito sa pangalan niya na makapasok. Ako nga, magandang umaga. Aniya tumayo. Tumayo ito at nag-proceed na. Ikaw raw ang voluntary blood donor ng stepsister ko? Tumango siya. Ayoko nang patagalan pa. Name your price, Miss Era. Anito. Nagtagis ang bagang niya. Itong mga businessman talaga ay ganitong makipag-usap. Actually, wala akong balak na magpabayad. Aniya kaagad. Kumunot ang noon nito sa naging sagot niya. Hindi ako mayaman at broken family pa. Pero sa ngayon, wala akong balak na tanggapin ang perang offer ninyo. Aniya. Napalunok siya matapos masabi iyon, lalo pa at hindi pa naman din siya magaling sa pagsisinungaling. Ano palang gusto mo? Anito na may halong pagtataka sa boses. Ang totoo niyan, ay gusto kong pakasalan mo ko. Deklara niya. Mas lalong lumalim ang kunot ng noon ng binata. Halatang hindi nito inaasahan ang sinabi niya. Wait, you're just joking, right? Nalakapin pa iyon ang tawa ni Andrew. Nanatiling seryoso ang mukha niya. Hindi po ako nagpunta rito para magbiro lang. Napangangambi nata sa susunod na sinabi niya. Kalaunan ay sumeryoso ang itsura nito at tumikim. Wala pa sa plano kong pagpapakasal. Look, naghahanap lang ako ng pwedeng makatulong sa kapatid ko. And I'm not looking for a wife. At lalong hindi sa mga taong hindi ko naman lubos sa kilala. Paliwanag nito. So, kilalanin mo ko pagkatapos ng kasal. Aniya. Nagtagis ang bagang na to. Talaga bang desperada ka ng maikasal? Ganun na lang ba talagang kaimportante sa'yo ang kasal? Walang pagdadalawang isip na tumango siya. Importante nga sa akin ang kasal. At alam mong iilan lang ang may antibody sa panahong to. Pero yung mga katulad mo ay marami.
Kapag tumanggi ka ngayon ay pwede ako maghanap ng iba. So isipin mo po ng mabuti. Aniya sa lalaki habang matama nitong tinitigan. Nagtagis ang bagang ng binata habang nakatitig rin sa kanya. Tiningnan niya ang relo sa bisig niya at binalik ang tingin kay Andrew. Oo lang po at hindi. Aniya habang nakatitig kay Andrew. Baka sama ng iritasyon sa mga mata nito. Bakit kailangan mo pang? Hindi naman po kayo bakla, di po ba? Aniya at ngumisi. Of course not. Bulalas ito na may pagtagi sa bagang. So, Aniya ang may panuluya sa titig. Kinuha niya ang backpack niya at sinuot upang ipakitang handa na siyang talikuran nito kapag humindi ito sa kanya. Okay, fine. You win. Nito kalaunan. Pagkatapos ay dali-dali niyang kinuha ang cellphone niya at papel para sa kasunduan. Mabilis niyang inilapag sa harapan ni Andrew yon. Sige po, pirmahan niyo ito. Aniya sa masiglang tono sabay open ang camera niya sa phone upang i-record ang pagpirma ng lalaki. Gulat na gulat si Andrew sa ginawa niya at muntik pang pamura. Ngunit wala na siyang pakialam. Pumayag na ito at kailangan niyang maniguro. What the hell? Bulalas ni Lexi na umalingaw sa loob ng silid ng kanyang ina. Nag-retouch ang ina nitong si Savannah na obsessed sa skincare products. Kaya't kahit may edad na, ay mukha pa rin itong 30 plus lang. What are you shouting, Lexi? Ginulat mo ako. God, you're stressing me out. Umikot ang eyeball ni Savannah at ibinalik ang tingin sa salamin. Mommy, I heard Andrew will be getting married. Wala mo lang siyang pinakilala sa akin na girl. Tapos biglang may pakakasalan na siya? And who's the freaking girl? Gosh, I can't believe this. Nag-i-hysteria na si Lexi. You still like Andrew? Ako sana ang kanyang ina. Kailan ba hindi? Alam niyo naman na simula pa nung bata pa kami. I love Andrew na. Ani Lexi na maiiyak na. But he's your brother na. Ani naman ni Savannah. I don't care. Gosh, Mommy, ang sakit-sakit. Umiyak na si Lexi at lumapit sa ina. Niyakap naman ni Savannah ang anak. Sunod sa luho si Lexi simula pa nung bata pa. Sakitin ng babae at praning si Savannah kaya top priority ito ni Savannah. Kaya nga ngayon ginagawa nila ang lahat upang makahanap ng may antibody upang matulungan si Lexi na tumibay ang immune system. Samantala, 1 linggo lang ang dumaan at isinagawa na nga ang kasal. Ngunit dahil gusto ni Andrew na may divorce kung kaya't sa ibang bansa sila magpapakasal. Sa araw nga ng kasal ay nakaramdam ng kabat-inis si Era nang makitang wala pa ang kanyang groom. Dapat ay ito pa ngang nauna sa simbahan dahil ito ang groom at siya ang bride. Pero baligtad dahil siya itong naghihintay sa groom niya. Kalma lang. Ayos lang yan. Nandito ka na at hindi na pwedeng umatras. Pagkumbinsi niya sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang aisle ng simbahan. Nakikita niya ang mga bisita ang nagbubulungan. Tsak niyang pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa groom niya na wala pa roon hanggang ngayon. Hanggang sa ilang saglit ay dumating na ang isang sasakyan. Kaya lang, hindi ang groom ang bumaba, kundi isang magandang babae na may kasamang kaedad niya rin na babae. Hi, I'm sorry for the inconvenience. Darating na si Andrew maya-maya. May inaasikaso lang siya saglit at papunta na yun dito. Ani ng babae. Oh, by the way, I'm Andrew's mother, Savannah Castillo. And here's my daughter, Lexi. Tapos itinuro nito ang anak. Mukha namang mabait si Savannah kahit mukhang mataray ang aura. Samantalang hindi niya alam kung ano nagawa niya upang tingnan siya ni Lexi ng masama. Mukhang pinaghintay ka niya ng malala ngayon dito ah. Hindi dapat pinaghihintay ang bride, diba? Patatsada ni Lexi na may mapanuyang mga ngisi. Nagtagis ang bagang niya. Mukhang ma-attitude ang Lexi na to sa isip-isip ni Era. Lexi, let's go. Magpunta na tayo sa front. Ani Savannah matapos makahanap ng pwestong mauupuan. Maarte naman na sumunod si Lexi sa ina. Samantalang napatingin naman siya ulit sa kalsada habang nakatayo sa entrada ng simbahan.
Mabuti na lang at nandun ang mga staff upang ayusin ang makeup at wedding gown niya. Sa totoo lang ay sumasakit na ang paa niya sa heels na suot. Kanina pa kasi siya nakatayo. Tapos, ang tagal-tagal pang dumating ni Andrew. Hanggang sa isang saglit ay dumating na nga ang lalaki. Maayos ang suot nitong tux at mas sumangkad pa dahil sa ayos nito. Mas lumala ang kagwapuhan at appeal, ngunit hindi mawala ang inis sa puso ni Era sa lalaki. Kanina pa siya naiinis at nahihiya dahil sa mga pinagagagawa ni Andrew. Gustong-gusto niyang sigawan ito sa inis. Ngunit nagpipigil siya dahil gusto niyang magkaroon ng anak. Alang-alang sa lahi niya. Titiisin niya ang lahat. Alam niya namang sinasadya lang yun ng lalaki dahil gusto nitong sumuko siya. Pero, hindi mangyayari yun sa isip-isip niya. "Let's go," ani Andrew sa baritonong boses. At imbes na sabayan siya sa paglalakad, ay nauna itong maglakad at iniwan siya. Kumuyom ang kamao niya. Pinagtitinginan sila roon na talagang sinadya ni Andrew iyon upang mas lalo pa siyang mapahiya. Nang magsimula ang seremonyas, ay tahimik lamang siyang pinakikinggan ng pastor. Hanggang sa hahalikan na siya ni Andrew na muntik niya nang nakalimutan. Dahil sa mga iniisip ay hindi niya na namalayang malapit na palang matapos at kissing part na. Mariin siyang napapikit nang itaas ni Andrew ang belo niya. "Open your eyes. Don't act like a virgin." Bulong pa ni Andrew na ikinamulat niya ng mata. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Virgin naman talaga siya. Kaya anong pinagsasasabi nito? Hanggang sa namalayan niya na lang na dumampi na ang labi ng lalaki sa labi niya. At dahil sa inis, ay hindi niya na namalayang nasa halikan portion na sila. Nang matauhan siya ay tapos na at nagpalakpakan ang lahat na nandoon. Tulala pa rin siya hanggang sa makalabas ng simbahan. Dahil ang totoo ay first kiss niya iyon. Dahil sa pagiging perfectionist niya, ay hirap siya sa paghahanap ng lalaki. Si Andrew lang talaga ang pinakaunang lalaking pinapasok niya sa buhay nito. At ito lang din ang first kiss niya. Matapos ang kasal ay walang honeymoon na naganap. Ang alam ni Era ay may sarili namang bahay si Andrew, pero sa condo nito siya dinala at pinatuloy. Napabuntong hininga na lamang siya sa tuwing maaalala iyon. Ngunit kailangan niyang tiisin. Pinasok niya ito at wala nang atrasan. Hindi umuuwi si Andrew sa condo. Alam niyang iniiwasan siya nito kung kaya't naisip niyang oras na makabalik si Andrew sa condo, ay gagawin niya ang lahat upang may mangyari sa kanila. Kailangan na mabuntis kaagad siya sa lalong madaling panahon. "Andyan ba si Andrew Castillo?" Aniya isang umaga nang magising siyang wala pa rin sa condo si Andrew. "Sino po sila? May appointment po ba kayo kay Mr. Castillo?" Ani naman ang staff sa kabilang linya. Wala naman. Pero asawa niya po ito. Kailan daw po siya makakauwi?" Aniya sa babae. "Oh, good morning po, Mrs. Castillo. Pero hindi ko pa po alam, madam. Ang mas nakakaalam po ng schedule at rest day ni sir ay ang mismong sekretary niya." Paliwanag ng staff. Tumangu-tango siya. "Pakitanong naman ng sekretary niya kung kailan siya makakauwi. Salamat." Sige po, madam. Tatanungin ko po." Umabot ng ilang araw ngunit wala pa rin siyang natatanggap na balita tungkol sa staff. Halatang ayaw talagang magpadistorbo ni Andrew, kung kaya't nagpunta na siya sa mismong workplace ng asawa. Nagulat pa nga ito nang makita siya sa sofa sa office na to. "What are you doing here?" "Marami akong ginagawa." Bungad ni Andrew na animoy walang balak na i-entertain siya. Kahit hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki, ay nagtimpi pa rin siya. Kailangan niyang mapaamo ang lalaki. Nakasalalay rito ang lahi at mga magiging anak niya. "Bumisita lang ako. Namiss lang kita." Aniya na may malambing na ngiti. Nakita niya kung papaano natigilan si Andrew. Napangiti siya ng palihim. Kahit papaano'y naaapektuhan din pala ito sa mga sinasabi niya. Ilang saglit ay tumikim ito bago bumaling sa kanya. "Go home, Era. You shouldn't be here." "Uuwi rin ako, don't worry. Nag-aalala lang ako sa'yo kaya ako nandito. Tsaka sabi ko nga, na-miss din kita."
Aniya na nananatili pa rin ng ngiti sa labi. Nagtagis ang bagang nito nang balingan siya. What are you doing, Era? May pagdududa sa mga mata tono ni Andrew nang sabihin iyon. Natigilan siya. Hindi niya inaasahang sasabihin iyon ng lalaki. What? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba ganyan ka magtanong? Nandito lang ako para bisitahin ka. At asawa mo rin ako. Kaya bakit hindi ako pwedeng? Dahil alam nating dalawa na pareho tayong kasalang sa papel. Kaya huwag kang umaktong parang nagmamahalan talaga tayong dalawa. Dahil lahat ng ito ay pagkukunwari lamang. I'm doing this for my sister, so stop acting like a fool, Era. Putol nito sa sasabihin niya. Kahit naiinis siya, sisikapin niyang huwag magalit at ipakita iyon sa lalaki. Kung ayaw mong pumunta ko rito, edi at least bumisita ka sa kondo, Andrew. At baka nakakalimutan mong may pinirmahan ka. Kaya kailangan mong tuparin ang pinag-usapan natin. At gagawin ko ang parte ko. Ako ang donor ng kapatid mo, remember? Aniya na nakangisi. Matapos ang pinag-usapan nila yon ng lalaki, ay sumipot nga si Andrew sa kondo kinagabihan. Naganda siya ng pagkain hapon pa lamang. Kailangan niyang paggandaan ng lahat para sa plano niya. Andrew, andito ka na. Kumain muna tayo. Salubong niya pero natigilan din siya ng lampasan ng lalaki. I'm tired. Tanging sagat lang na to. Pero hindi siya papayag na papunta lang sa wala mga effort niya. Paano kapag matagal na naman bago makabalik ang lalaki sa kondo? Eh di mas lalong wala siyang pag-asang mabuntis noon. Nagdala siya ng vodka sa silid nila. Kita niya pa ang gulat sa mukha ng lalaki nang makita nito ang daladala niya. What's this, Era? Bulalas nito at napaatras. Ngumisi siya. Gusto kong uminom tayo. Wala akong kasamang uminom. Tsaka, ayaw mo namang kumain, diba? Kaya uminom na lang tayo. Nagtagis ang bagang ni Andrew habang pinagmamasan ang mga inumin na dala niya. Inalapag niya sa side table ang vodka at nagsaling kaagad siya sa glass. Dinamihan niya kay Andrew tapos kaunti lamang ang kanya. Sorry, mababa ang tolerance ko sa alcohol. Pagdadanahin lang niya. Pero dahil lalaki ka, so I guess mataas ang tolerance mo. Am I right? The heck? Nito bago kinuha ang baso sa kanya. Inisang tunggalang nito ang laman ng baso. Alam niyang natsa-challenge ang lalaki dahil sa sinabi niya, kaya pinapakita nitong hindi ito mahinang dalalang. Walang sali-salita na ininom nito ang lahat ng binigay niya hanggang sa hindi na nito kanaya at bumigay na. Andrew, hoy! Aniya sa lalaki sa malambing na boses. Pero hindi na nito magawang magsalita habang nakadapa sa kama. Pinagmasdan niya ang mukha nito at napagtantong mas gwapo pala si Andrew kapag nalalasing. Napahawak siya sa dibdib nang biglang kumabog iyon. Lalo na nang maalala niya ang balak niyang gawin sa lalaki ngayong gabi. Mariin siyang napapikit at umiling-iling. Kailangan mong gawin yan, Era. Malapit nang mag-expire ang matres mo. Kailangan mong magmadali. Pag-cheer niya sa sarili. Tumatakbo ang oras at wala siyang dapat inaaksayang panahon. Kaya pikit mata niyang tinanggal ang botones ng damit ni Andrew. Alang-alang sa mga lahi ng mga mondragon, kailangan niyang mabuntis. Iyon ang sinisigaw ng isipan niya. Ngunit bago pa niya nagawang kalasin ang huling botones ng damit nito at hinila ni Andrew ang braso niya, at huli na nang mamalaya niyang nakapatong na siya rito at magkalapit na ang kanilang parehong labi. Nagulat siya takmang aalis sa ibabaw ng lalaki. Ngunit kinabig siya nito at ito ang pumaibabaw. Namumungay ang mga matang nakatitig ito sa kanya habang nakahiga siya sa ilalim nito. Where are you going? Let's do this. Mukhang ito naman ang balak mo kanina pa. Kaya ibibigay ko sa iyo, Era. Nito sa baritonong boses. At bago pa siya makapagsalita, ay muli nang bumaba ang mukha nito upang salakayin ang labi niya. Hindi na siya nakapalag at nagpaubaya na rin ito. Parati niyang iniisip na ito ang dapat mangyari. Kailangan siyang mabuntis. No need, sa office na ako kakain.
Malamig na sabi ni Andrew matapos niyang yayain itong kumain isang umaga. Natigilan na lamang siya sa may pinto at huli na nang mamalayan niyang mabilis na nakalabas ang lalaki. Sa huli, natagpuan niya na lang ang sarili niya nakatitig siya sa nakasarang pinto ng kondo. 2 buwan na ang nakakaraan matapos nung may nangyari sa kanila ni Andrew. Parating umuuwi si Andrew sa kondo pagkatapos nun. Ngunit, nananatiling malamig ang lalaki sa kanya. Huwag mong aasahang mauulit pa to. Pinagbigyan lang kita kagabi. Iyon ang huling sinabi ni Andrew kinaumagahan matapos may mangyari sa kanila nung gabing yon. Nakaramdam siya ng iritasyon. Para sa kanya, importante ang bagay na binigay niya rito. Tapos ganun lang ang sasabihin nito. Hindi niya lang magawang ipakita ang galit niya dahil alam niya naman na sa simula pa lang na siya naman talaga ang dapat nasisihin. Siya ang nagsimula ng lahat at pinagbigyan siya nito. Kung hindi lang naman dahil sa kondisyon niya, ay hindi niya ibababa ang sarili niya para sa bagay na to. Kailangan niya lang talagang magkaanak at kailangan na magmula iyon kay Andrew. Bastos ang lalaki, ngunit matalino ito pagdating sa pagnenegosyo. Walang criminal record at walang illegal na business. Kaya si Andrew ang talagang pasok sa taste niya. Gusto niyang mamana ng anak niya ang katalinuhan ng lalaki. Dumaan ang isa pang linggo, walang pinagbago. Malamig pa rin sa kanya si Andrew. Hindi na siya bumabangon ng maaga para magluto dahil alam niya naman na hindi rin kakainin ni Andrew iyon. Ang ending, siya lang ang kakain na mag-isa. Shoot! Namilog ang mga mata niya nang biglang nakaramdam siya ng pagbaliktad ng sikmura, kaya agad siyang bumangon. Dali-dali siya nagpunta ng CR at doon ay dumuwal. Hinang-hina siya matapos maisuka lahat ng kinaing kagabi. Nang mapasandal siya sa dingding ng CR ay saka naman may pumasok na ideya sa kanyang isipan na nagpatigil sa kanya. Oh my gosh! Don't tell me! Namilog ang mga mata sa sinambit niya sa kawalan. Kaagad siyang sumugod sa pharmacy pagkatapos. 5 peraso ng pregnancy test ang kaagad niyang binili. Kailangan niyang makasiguro pero sa loob-loob niya, tila lalabas na sa dibdib ang puso niya sa kaba at para siyang lumulutang sa alapaap. Kahit pa yata magpaka-cold si Andrew ng ilang taon, ay hindi siya maaapektuhan. Kaagad niya sinubukan ng PT na binili niya. Lahat iyon ay ginamit niya at masayang inihilera niya sa mga yon sa tiles ng CR. Naghintay siya sa resulta at pinagmasdan ng mga pregnancy test. Hanggang sa sabay-sabay iyong magpakita ng results. Halos lahat ay positive. Nabhilog ang mga mata niya at sa huli ay bigla na lang napasigaw sa saya. Tinapon niya sa ere ang mga PT at napatalon-talon sa saya. Sa wakas, natupad na ang pangarap niya. Bago man lang siya mag-menopause, ay may anak na siya. I love you, Lord! Sigaw niya at sinabayan ng masayang tawa. Maaga siyang natulog kinagabihan. Naisip niyang kailangan niyang alagaan ang health niya para sa baby. Maging si Andrew ay parating napapansin niyon sa tuwing umuuwi ito sa kondo nila. Kung kaya't nagtaka maging si Andrew. Dahil nasasanay ang lalaking, gising pa siya sa tuwing uuwi ito. Gosh, ngayon lang ulit ako nakabalik dito sa kondo mo, Andrew. Ilang taon na rin na nagdaan. Isang boses ng babae ang bumulabog sa buong kondo isang umaga. Linggo iyon at alam ni Era na walang pasok ngayon ng asawa. Madalas kasi kapag linggo, ay mananatili lamang sa office nito sa kondo ang lalaki. Ngunit iba ngayon dahil may kasama ito. Si Lexi, ang stepsister ni Andrew na masama ang trato sa kanya noong first meet nila sa mismong kasal nila ni Andrew. Oh, nandito ka pala. Ani Lexi nang makita siyang lumabas sa silid nila ni Andrew. Nagbitiw ito ng pilit ng ngiti sa kanya. Ngunit nagulat siya nang lumapit ito at nakipagkamay sa kanya. Hindi ako nakapagpakilala ng maayos sa'yo nung kasal niya ni Andrew. Ako nga pala si Lexi. I am Andrew's stepsister. Nice to meet you, Era. I'm happy to see you. At saka, nalaman ko rin na ikaw pala ang naging blood donor ko. Nito, ngunit nanatili pa rin ang pilit ng ngiti. Oo, ako nga. Nice to meet you rin. Niya. Medyo alanganin ng ngiti niya, lalo pat nagulat siya sa biglaan nitong pagbabago ng trato sa kanya.
Nasanay kasi akong kasama parati si Andrew sa tuwing lalabas ako. You know, I'm fragile. Madali lang ako magkasakit. And I'm so sensitive with everything around me. And Andrew was kind enough to always escort me wherever I go. Kaya if you don't mind, Era, nito na may nanunuyang ngisi. Ngumiti siya at alanganin na tumango. Sure, ayos lang. Can I have your Instagram? You always use Instagram, right? Nito bigla. Tumango siya at hindi nagdalawang isip na binigay ang Instagram sa babae. Nang matapos ang pag-uusap nila ay bumaba na si Andrew. Nagsalubong ang tingin nilang dalawa, ngunit kaagad itong nagbawi ng tingin. Let's go, Lex. Iyaya nito kay Lexi at hindi na siya tinapunan pa ng tingin. Andrew, please hold my hand. You know naman that I'm not comfortable walking without someone on my side. Tapos ay kaagad na kumunyapit si Lexi sa braso ng lalaki. Nanatili siyang nakatingin sa dalawa. Habang nananatili ang lamig sa mga mata niya, hindi niya alam kung anong nararamdaman sa mga oras na yon. Siya ang asawa. May nangyari sa kanila ng lalaki. At mas malala, ay buntis siya at ito ang ama. Ngunit may kasama itong ibang babae. Babae na nakasalukuyang nakakunyapit sa braso ni Andrew. Nang maglahong mga ito sa pinto ng kondo, ay kaagad siyang umiling-iling upang palisin ang kakaibang nararamdaman. Magtigil ka, Era. Ano naman kung may kasama siyang iba? Baka nakakalimutan mong nagpakasalan kayo para sa bata. Ang importante, buntis ka. Nagbunga ng lahat at umaayon na sa gusto mo ang lahat. Wala ka nang pakialam pa sa kanilang dalawa. Di mag-date sila ron. Bubulong-bulong niya sa sarili. Nagkulong siya sa silid at ilang saglit ay gumawa ng salad para kainin sa kwarto. Kailangan niyang kumain ng healthy food para sa anak. Nanood siya ng TV at tumawang mag-isa dahil sa romance comedy na K-drama na pinapanood niya. Ngunit naputo lamang ang kasiyahang yon nang tumunog ang phone niya at nakita niyang may dumating na notification. Mula iyon kay Lexi. Isang post kung saan hinahalikan ni Lexi sa pisngi si Andrew habang nasa isang restaurant ang mga ito kumakain. Tapos may caption na, "Date with him." Napalunok siya. Nagbitiw siya ng sarkastikong tawa sa ere. Kahit noong after ng kasal nila ni Andrew, hindi man lang siya nito nagawang ilabas. Tapos si Lexi, nagawa pa nitong i-date. Mabilis siyang umiling at pinali sa isipan ng mga ideyang yon. Di magpakasaya siya. Pakialam ko ba? Good morning! Good morning! Good morning! Maingay na pumasok si Era sa clinic. Habang taas na upang nakangisi sa gwapong doktor na nakaupo at abala sa ginagawa. Si Leon Cervantes, ang kababata niya. Nag-iisang BFF. Kaaway at lahat-lahat na. Ito lang ang natatangi lalaking sinasabihan niya ng lahat-lahat sa buhay niya. Isa itong neurologist. Marami itong dinidate pero hindi nagtatagal dahil katulad niya, perfectionist din. Kaya nga magkasundo talaga sila. Akala ko peaceful na ang araw ko pero dumating ka. Ni Leon na may malamig na tingin na binigay sa kanya. Ngumisi siya at umupo sa upuan sa harap. Masungit si Leon pero maaasahan ito. Kapag may nangyari sa kanyang masama, ay pangalawa ito sa kanyang ama na unang mag-aalala sa kanya. Grabe siya. Andito lang naman ako dahil hindi mo na ako tinatawagan. Hindi ka na rin nagchat-chat. Ngumuso siya, tinitigan ito. Ilang saglit itong hindi nagsalita habang nakatitig siya rito. Ganon ito eh. Kunyari, walang pakialam sa kanya pero mas praning pa sa papa niya pagdating sa kanya. Seriously, Era? What do you want? Nito na naiinis na kalaunan. Ngumisi siya nang mapansin siya nito. May dalawang news ako. Anong gusto mong unahin ko, yung bad or yung good? Niya na nakangisi. Binigyan siya nito ng tamad na tingin. Mo ay wala itong pakialam sa gusto niyang sabihin. Pero sinara nito ang laptop sa harapan upang pakinggan siya. Bumuntong hininga ito kalaunan bago nagsalita. As if he had no choice. Okay, yung good munang unahin mo. Nagliwanag ang mukha niya nang banggitin niyo na Leon. Huminga siya ng malalim at nag-ipon ng hangin bago magsalita. Dahil kahit siya,
Excited na rin na sabihin sa lalaki ang tungkol sa bagay na yon. Gusto niya lang napakalmahin ang sarili. I'm pregnant. Nakangiti siya nang sabihin yon. Kapansin-pansin ang pagbabago ng reaksyon sa mukha ni Leon. Inaasahan niyang magugulat ito. Kaya lang, ay hindi naman gumiti ang lalaki. Hindi alam ng ama niya ang tungkol sa pagpapakasal niya kay Andrew. Pero alam ito na Leon. Lahat ng kalokohan niya ay alam ng binata. Diba ang saya-saya? Kaya nga nagpunta rin ako rito para magpa-check eh. Siyempre, gusto ko rin na malaman kung kamusta ang baby ko. Sa tingin mo, gaano pa kaya siya kaliit sa tummy ko? Kinikilig niyang kwento kay Leon. Samantalang nanatiling tahimik naman at hindi kaagad nakapagsalita sa Leon, naiintindihan niya, shock pa ito dahil sa sinabi niya. Kung ganun, magpunta ka na kaagad sa ubi. Iyon naman palang pinunta mo rito. Anito kalauna ng matauhan. Ngumuso siya. Samahan mo ko, please. Nagtagis ang bagang na Leon. Ngunit kahit ganon ay sinamahan pa rin siya ng lalaki. Iyong magaling na OB sa ospital na yon ang nilapitan nila. Kakilala rin ito ni Leon kaya't mas okay kung kasama siya ng lalaki. She's Era. Pakilala ni Leon sa kanya sa babaeng OB. Hello, nice to meet you. Ako nga pala si Sheila. Ikaw pala yung parating nababanggit ni Leon sa akin. Ani ng babae. Hindi nakita ni Era kung papaanong panlakihan ni Leon ang mata si Sheila. Natawa na lang ito. May asawa at anak na si Sheila at mas matanda ito ng 5 taon kay Leon. Friendly ang babae kung kaya't sa unang araw ni Leon sa ospital na yon ay napalapit kaagad ito kay Sheila. Alam ni Sheila na may gusto si Leon kay Era. Alam din ni Sheila kung papaanong bigong ikinuwento ni Leon ang tungkol sa pagpapakasal ni Era sa isang businessman. Alam halos lahat ni Sheila ang mga drama sa buhay ni Leon. Pinahiga si Era sa hospital bed upang isailalim na sa ultrasound. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Era habang nakahiga sa bed. Napansin naman niyon ni Leon at hindi alam ng binatang doktor kung matutuwa ba o malulungkot. Buntis ang babaeng mahal, ngunit ibang lalaki ang ama niyon. Kaya lang nakikita ni Leon na masaya si Era sa pagbubuntis nito. Hindi ka magtatanong kung anong bad news? Kasi narinig mo na kanina ang good news. Ayaw mo bang marinig ang bad news? Ani Era ng balingan si Leon. Umiling si Leon. Ayaw na nitong marinig ang bad news na sinasabi niya. Gusto pa naman sanang magsumbong ni Era na isang bastos at antipatikong lalaking ama ng kanyang anak. Ngunit ayaw namang marinig iyon ni Leon, kaya't isasantabi niya na lang. Ang importante, masaya siya ngayon na nagbuntis na siya sa wakas. Keep safe, Era. Ani Leon matapos makarating sa labas ng condo building. Inihatid siya ng binata matapos nala sa ospital. Salamat, tawagan mo rin ako minsan. Aniya sa lalaki. Nagbitiw ng tipid ng ngiti si Leon at tumango. Masaya siyang bumalik sa condo. Sa totoo lang kinakabahan siya, ngunit may kalakip na saya. Wala siyang ideya kung paano magiging ina, ngunit excited siyang matutunan ng lahat ng iyon. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya nang makarating siya sa pinto ng condo unit. Ngunit naglaho iyon nang sa entrada pa lang ay natatanaw niya na si Andrew na nakaupo sa sofa. Namilog ang mga mata niya nang makita niyang hawak nito ang isang peraso ng pregnancy test. Ang totoo niyan ay wala naman siyang balak na sabihin kay Andrew tungkol sa pagbubuntis niya. Pero hindi niya inaasahang matutuklasan niya iyon. Andrew, so, ito ang plano mo? Ang magpabuntis sa akin? Para ano? Akala mo ba hindi ako makikipag-divorce sa'yo dahil lang may anak tayo? Putol na to sa sasabihin niya at nagbitiw ng sarkasikong tawa. I can't believe you. Talagang gagamitin mo pa ang bata laban sa akin. Napanganga siya. Kahit kailan, ay hindi pumasok sa isipan niya ang mga sinabi ni Andrew. You know what? You're the worst that I've ever met. Nito tinapon ng pregnancy test na hawak lang nito kanina. Napapikit siya sa gulat at nang magmulat ng mata, ay wala na si Andrew sa harapan. Umalis na ang lalaki at pakiramdam niya ay galit na galit ito. Natulala siya habang nanatiling nakatayo roon.
She can't believe it. Ngayon palang pinapamukha na nitong lahat ng galing sa kanya ay kinasusuklaman nito. Kahit pa nga ang sarili nitong anak. Matapos niyon ay hindi na bumalik sa kondo si Andrew. Animoy wala na itong balak na bumalik at makita pa siya. Hindi na bumalik si Andrew sa kondo matapos ang huling pag-uusap nila ng babae. May mansion siya doon muna siya tumuloy. Hindi niya rin kasi balak na tumira doon lalo pat nasanay naman siya na sa kondo umuwi. Nakaramdam ng galit si Andrew nung malaman niyang buntis si Era. Ngunit hindi niya intensyon na sabihin ng mga iyon sa babae. Nadala lang siya sa nararamdaman niya. Kung hindi niya pa nakita ang PT sa CR, ay hindi niya malalaman na buntis ito. Talagang walang balak ang babae na sabihin sa kanya. At sa tuwing naaalala niya iyon, ay naiinis siya. Hindi niya rin alam kung bakit galit na galit siya sa tuwing naaalala niya iyon. Ipinarada niya ang kotse sa labas ng condo building habang nakatingin sa entrada niyon. Lunes siya ng umaga at bago siya makapasok sa trabaho ay napagdesisyonan niyang dumaan muna sa condo niya. Gusto niya mang bumalik sa condo ay tila may puwersang humihila sa kanya para bawiin niya ang balak niyang pagbalik sa condo at makita ulit si Era. Hindi niya rin alam kung bakit nananatili lang siyang nandoon sa labas ng building, samantalang pwede naman siyang pumasok at baliwalain na lang si Era. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili, hanggang sa natigilan siya ng matanaw ang palabas na babae. Kanina, iniisip niya lang ito. Ngayon ay nakikita niya itong paalis, kaya kaagad niyang sinundan at mabilis sa pinaandar ang sasakyan. Nakita niya itong pumasok sa taxi. Sinundan niya ang taxi na sinakyan nito, hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa isang mall. Nakita niyang bumaba si Era roon. Kumuyom ang kamao niya habang nakasunod ang tingin dito. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Imbes na pumasok sa trabaho ay nandito siya at nakasunod sa babae. Hanggang sa naisip niyang bumaba at tuluyan na ngang sinundan si Era. Nakita niya itong pumasok sa isang store na kung saan matatagpuan ang mga gamit ng mga babies. Kita niya ang mangha at saya sa mga mata ni Era nang makita ang mga gamit ng bata sa loob ng store. Kumunot ang noon niya. Sa isipan niya, iniisip niya ang ginagamit lang ni Era ang bata para hindi niya ituloy ang divorce na balak niya. Ngunit sa nakikita niya kay Era ngayon, mukhang excited pa ang babae sa magiging anak nila sa kabila ng mga sinabi niya rito. Hindi naman kaya nagkamali siya? Baka wala naman talagang balak ang babaeng gamitin ang anak nila laban sa kanya. Baka siya lang ang nag-iisip nun. Nakita niya kung gaanong karami ang stuffed toys na binili ni Era nang makalabas ito ng store. May ilang paper bags din itong bitbit na nagmula rin sa tindahan ng mga pambata. Hindi mabura ang ngiti sa mukha ng babae. Natulala siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Napagtanto niyang mas maganda si Era kapag nakangiti ito. Ilang saglit pa ay napangiwi ito at tila nabibigatan sa bitbit. Binaba nito ang dala at halatang hirap na hirap. Kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang pagalitan nito dahil masyado itong mapilit. Kahit alam ng mabigat ay pinipilit nitong dalhin. Hindi niya na namalayang nakaramdam na pala siya ng pag-aalala sa babae at tuluyan ng lumabas sa pinagtataguan at nilapitan nito. Bago pa nito makuha ulit ang mga bitbit, ay binawi niya na iyon sa babae. Nauna na siyang naglakad habang gulat na gulat pa rin ito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Lani De Tablan and Esther Lucas. Maraming salamat sa pakikinig. Sumunod kayo sa akin. Motoridad niyang utos sa babae. Kahit nagulat ay sumunod pa rin si Era. Kaya ko na yan. Magta-taxi ako. Salamat sa tulong. Akma nitong babawiin sa kanyang mga binili nito, ngunit iniwas niya sa babae. You're coming with me. Alam mong mabibigat to pero hindi ka nagpa-assist sa staff ng mall. Buntis ka for pet's sake, Era.
Napalakas ang boses niya sa pagkakataong yun, dala na rin ng inis. Natahimik din ang babae, kalauna na hinayaan na siya nitong dalhin ng mga binili nito. Sumakay ito sa kotse niya nang pagbuksan niya. May meeting siya ngayon pero talagang pinabayaan niya ito upang masundan lamang si Era. Talagang nababaliw na siya. Matapos ang pangyayaring yon, ay parati niya na lang natatagpuan ng sariling umuuwi sa kondo. Kahit nasa trabaho siya ay parati niyang naiisip ang kalagayan ni Era na mag-isa sa kondo. Kaya nga kalaunan ay napagdesisyonan niyang sa office na lang sa kondo pumirme at pupunta lang sa company kapag may meetings. Nang matahimik na ang kalooban niya at na hindi na siya bulabugin ng mga iniisip niya tungkol kay Era. Sa kabilang banda ay iritado naman si Trixie habang paulit-ulit na tinatawagan si Andrew. Ngunit hindi naman sinasagot ng lalaki ang mga tawag niya. Wala naman siyang lagnat, pero gusto niyang gamiting excuse iyon upang dalawin siya ni Andrew. Kaya lang, hindi naman sinasagot ni Andrew ang tawag. "Are you okay? Totoo ba yung narinig ko sa mga katulong sa baba? Nilalagnat ka?" Natatarantang umakyat ang mommy niya. Umikot ang eyeball niya. "Duh, syempre kunwari lang yun. I have enough antibodies na in my blood. Magaling na ako. And my body can fight na." Bakas ang pagtataka sa mga mata ng kanyang ina nang marinig iyon. "Gusto ko lang pumunta rito si Andrew. But until now, hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ko. Hindi ko alam kung bakit siya ganito. Parati niya namang sinasagot ang tawag ko nun. Isang ring lang ng phone niya dati, sagot ka agad. Pero ngayon, napapasapo sa noo si Trixie dahil sa frustration. Namewang ang ina niya nang marinig ang mga paghisterya niya. Anyway, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagpapaabono ng dugo? You said you already have enough antibody. I don't think you need that anymore." Ani ng mommy niya. Umiling siya. "No, don't stop. Hayaan mo mag-donate pa rin ng dugo sa akin ng Era na yon. Mag-aabon na siya sa akin hanggang sa matuyo yung dugo niya sa katawan at mamatay na." Nagtagis ang bagang niya dahil napapansin niyang simula nang dumating ang Era na yon sa buhay ni Andrew ay tila nagbago ng pakikitungo ng lalaki sa kanya. Katulad ngayon. Mabilis na hinawakan ni Leon ang kamay niya nang muntik na siyang matumba. Bigla-bigla na lang kasing umikot ang paningin niya. Hindi niya alam ang dahilan. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Leon nang may masmasan siya. Ngumiti siya sa lalaki at tumango. "Yeah, I'm okay." Tsaka sila tumuloy sa sasakyan. Wala sa mga oras na yon si Andrew. May 3 meeting itong dadaluhan sa araw na yon. At malamang sa malamang na mamayang gabi na ito makakauwi. Kailangan niyang bumisitang muli sa OB sa araw na yon. Nagpapasalamat siya at nandito ngayon si Leon upang samahan siya. "Ang baba ng platelet mo. Are you sure you're taking good care of yourself? You have at least enough rest, enough water and healthy food. Hindi magiging maganda ang mababa ang dugo. Hindi maganda para sa baby." Ani Sheila na may pag-aalala sa mga mata. Napanganga siya, tumikim din kalaunan tsaka ngumiti. Hanggang ngayon ay nagdodonate pa rin siya ng dugo kay Trixie. Hindi niya alam kung hanggang kailan matapos ang pagiging blood donor niya. Hindi alam ni Leon ang tungkol sa kasunduan nila ni Andrew. Ang alam lang nito ay nagpakasal siya sa isang magaling na businessman upang magkaanak na. Dahil kapag nalaman ng lalaki ang tungkol sa pagiging donor niya, ay tsak na pipigilan siya ni Leon. Hindi ito papayag sa gagawin niya. "Magre-reseta ako ng vitamins para sa dugo mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo katulad ng sinabi ko. Matulog ka sa tamang oras at kumain ng healthy food." Ani Sheila. Ilang beses siya nagpasalamat kay Sheila. Dahil kaibigan nito ni Leon kung kaya't hindi na siya nakapagpabayad pa sa babae. "Era?" Nilingon niya sa Leon nang bigla ito magsalita. Ngumiti siya dito. "Are you okay? May hindi ka ba sinasabi sa akin?" Nito sa nagdududang tono. Napamaang siya saglit. Hindi niya inaasahang itatanong iyon ni Leon. Ha? Anong problema sinasabi mo?" Ani ang natatawa pa. Ngayon niya lang napagtanto na mabuti na lang at hindi niya nasabi sa lalaki ang problema niya kay Andrew. Kundi, tsak na iisipin nito ang hindi siya maayos na inaalagaan ni Andrew. "Ano ka ba? Ayos lang ako.
Siguro kasi puyat-puyat ako parati. Parati kasi ako nanonood ng mga K-drama ngayon. Baka pinaglilihian ko ang mga singkit. Saglit siyang tinitigan ni Leon na tila hindi kaagad ito naniniwala sa kanya. Ngunit kalaunan ay inirapan siya ng lalaki. I'm just worried, Era. Masela ng sitwasyon mo ngayon. Kailangan mong mag-ingat. You can always tell me, you know? Para namang ibang tao ako para magsikreto ka pa dyan. Nito na may himig ng pagtatampo. Humagalpak siya ng tawa at nahampas ito sa balikat. Wala nga, para ka talagang baliw. Don't worry, magsasabi ako kapag may problema ako. Ang OA mo talaga. Niya na narikapan pa ng tawa. Gusto ko lang makasiguro, wala naman sigurong problema. Nito sabay busangot. Natatawa naman siya habang palabas sila ng ospital. Ito na naman ulit ang maghahatid sa kanya sa kondo. Pero bago yon, nag-crave siya ng seafoods ngayon kaya't kailangan niyang samahan ni Leon sa restaurant. Sa kabilang banda, namilog ang mga mata ni Lexi ng matanawang pamilyar na muka na palabas ng ospital. Wait, I think I saw someone. She's familiar, Mom. Ani Lexi sa ina sa kabilang linya. Katawag niya kasi ito habang nasa labas siya ng ospital. Ready nang pumasok para sa check-up niya. Hindi niya naman inaasahang may makikita siya roon. Ibababa ko muna, Mommy. Call you later. Niya na nagpaalam kaagad sa ina. Oh, sige. Aalis din ako ngayon. I have an appointment. Nito na siya nagbaba ng kusa sa tawag. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at sinundan niya ang pamilyar na babaeng nakita. What the hell, you bitch? Bulalas niya. Nakita niya si Era. May kasama itong lalaki at hindi pamilyar sa kanyang lalaking kasama nito. Pinagtaksalan ba nito si Andrew? Pagkatapos niya magparaya, malalaman niyang nakikipaglaro ng apoy ang asawa ng lalaking mahal niya? Hindi matatanggap ng sistema niya iyon. Nakita niyang nagtungo sa isang mamahaling restaurant ang dalawa. Ang alam niya ay mahirap si Era. Nagmula sa broken family. Kaya't ano itong nakikita niya? Bakit nasa restaurant ang dalawa? And take note, sa isang mamahaling restaurant pa. Kaya nga napamura siya sa isipan niya. Gold digger. Bulalas niya habang nakikitang papasok si Era at ang lalaki sa isang restaurant. Kaagad niyang kinuha ang phone niya at nagtagis ang bagang na kinuhanan niya ng picture ang dalawa. Lahat ng anggulo ay kinuhanan niya. Galit na itinago niya ang phone niya at hindi lang iyon ang araw na sinundan niya ang dalawa dahil kalaunan ay naulit pa ang pagkikitang iyon ni Era at ng mayamang lalaking iyon. Napag-alaman niya rin na doktor ang lalaki na nagngangalang Leon Cervantes, isang neurologist. Nagmula sa may kayang pamilya at hindi basta-basta ang background. Nanggagalaitis siya habang iniisip na mas mayaman ang Leon na yon kesa sa kay Andrew at namamangka ang Era na yon sa dalawang ilog. Andrew, long Monday hindi yun nang day na need ko ng dugo, right? Niya, isang araw na matawagan niya si Andrew. Yeah? And? Nito na may bakas na pagtataka sa boses. I think I saw Era kasi. Lumabas siya sa isang hospital eh. Niya at wala naman siyang balak na ibuko ngayon ang babaeng yon. Gusto niyang manmanan muna ito. Oh, that day. Nagpaalam siya magpa-check sa OB. Ni Andrew. Natigilan siya nang marinig ang bagay. What do you mean, OB? Niya na may alanganing ngiti. May kaba siyang naramdaman sa puso niya ng mga oras na yon. Yeah, she's pregnant, Trixie. Hindi ko siya nasamahan that time kaya mag-isa siyang nagpunta sa OB niya. Next time, sasamahan ko na siya. Hindi na siya makapagsalita nang sabihin iyon ni Andrew. Parang mabubuwal siya sa kinatatayuan ng marinig iyon. Boy, hindi ma-absorb ng utak niya ang mga narinig mula kay Andrew. That bitch is pregnant. Bulalas ang isipan niya habang nanggagalaite. Parang gusto niyang manakit sa mga oras na yon. Noong pakasalan nito si Era ay tila nabawasan ang pag-asa niya para kay Andrew. Ngayong buntis ang asawa nito ay tila lalong naglaho ang tsansa niya kay Andrew. O baka nga tuluyan na siyang mabura sa picture. Hindi siya makakapayag. Napapikit si Era nang maramdaman ang simoy ng hangin sa tabing dagat. Ramdam niya ang malambot na pinong buhangin sa dalampasigan.
Maririnig ang mga alon na naghahampasan at amoy na amoy niya ang tubig dagat sa paligid. Hindi siya nananaginip. Talagang nakatayo siya sa tabing dagat. Talagang nandito siya at ninanamnam ang kakaibang pakiramdam na hatid ng paligid. Hindi niya inaasahang bigla siyang yayayain ni Andrew na magdagat. Linggo isang umaga, ginising siya nito para sa road trip at nang magising siya ay nasa beach na siya. Nakakapagod ang biyahe pero sulit. Era, let's eat. Ani Andrew na narinig niya sa likuran. Ngumiti siya sa lalaki at sumunod dito. Dahil nalaman nitong nagkikrave siya ng seafood kaya't seafood ang ipinahanda niya sa resort na pinuntahan nila. Ilang araw na rin ang nagdaan at napapansin niyang malaki ang ipinagbago ni Andrew. Kahit papaano ay alam na nito kung papaano siyang alagaan. Madalas na rin itong mag-alala sa kanya. Noong una, aaminin niyang nakakapanibago. Ngunit kalaunan ay nagustuhan niya at parang hindi yata siya masasanay. Careful, Era. Anito sa masungit na boses, ngunit alam niyang sincere ang pagkakasabi nito. Ngumiti siya at sinunod ang sinabi ni Andrew. Matapos nila sa hapag ay nagdesisyon siyang maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Gusto niyang magpahangin at langhapin ng malamig na hanging pandagat. Wait for me, Era. Hindi ka aalis na mag-isa. Seryosong sabi ni Andrew. Okay, maghihintay ako. Aniya na nananatiling nakangiti sa lalaki. Nagbihis ito saglit bago sumunod sa kanya para masamahan siya sa dalampasigan. Kahit papaano ay hindi na siya nasisindak sa mga seryosong tingin ni Andrew. Immune na yata siya. Salamat. Matagal-tagal na rin ang huling nag-beach ako. Aniya habang nakatingin siya sa sunset. Iyon talaga ang pinakamagandang part sa beach, ang sunset. You like it? Anito sa baritonong boses. Tumango siya at ngumiti. Sobra. Napatangu-tangu pa si Andrew. Masaya rin ang lalaki na nagustuhan niyang napuntahan nila. It's a private island. Hindi niya alam kung magkano ang binayaran ni Andrew para masolo nila ang buong isla. Mananatili tayo rito ng isang linggo, so take your time. Patuloy ni Andrew. Gulat na napalingon siya sa lalaki. Talaga? Nagbitiw ito ng tipid ng ngiti at tumango. Natulala siya nang makita na sa wakas ang ngiti ni Andrew. For the first time, ngayon niya lang ito nakita ang ngumiti. She realized that he's hotter that way. Naisip niya rin na baka epekto rin ng pagbubuntis kaya masyadong gwapo si Andrew sa paningin niya. Hindi ito umalis sa tabi niya kahit noong gumabi na at kailangan ng pumasok dahil malamig na. Hindi sila pwedeng magkasakit. Lalong-lalo na siya. May bata sa sinapupunan niya kaya't kailangan niyang mag-ingat. Mga bandang 8 nang mag-dinner sila. Sa pagkakataong yon ay hindi na seafood pero okay lang. Nagustuhan niya naman lahat ng putahe sa hapag. Mabuti na lang at hindi naman siya picky eater ngayong nagbubuntis siya. Sabay naman silang nagtungo sa kwarto nila matapos ang dinner nila. You wash first, Era. Mamaya na ako. Take your time. Hindi ako nagmamadali. May gagawin pa ako. Anito at kinuha ang laptop. Kahit malayo kasi ito ay nagpa-follow up pa rin ito sa gawain sa kumpanya. Andrew is just so responsible. Kaya nga isa iyon sa gusto niyang mamana ng anak niya balang araw. Gusto niyang kasing responsable rin ng ama nito, ang anak niya. Ngumiti siya rito at tumango. Okay. Sa kabilang banda, natigilan si Andrew sa pag-check ng file sa laptop nang makita niyang may dumating na chat sa kanya. Then, he saw Trixie's chat. From Trixie. I know that she's your wife. And that you have a child now with her. Ayoko rin na maging sanhi pa to para magulo kayo. Kaya lang hindi ko na kayang itago pa ang bagay na to, Andrew. You're too important for me, you know that. So I choose to tell you about this. Ikaw na ang humusga. Pagkatapos ng chat na yon ay sunod na dumating ang mga pictures. Pictures ni Era with an unfamiliar guy. Hindi niya alam kung sino at anong pangalan. Nasa restaurant kumakain, minsan ay kasamang palabas ng ospital. Mukhang close na close ang dalawa. At may pictures pang mga ito sa labas ng kondo. Wala siya parati sa kondo dahil abala siya at mukhang dinadala nito ang lalaking yon sa kondo nila.
Marami pang ibang senaryo roon na hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ni Era. Kumuyumang kamaon niya nang makita iyon at binasa niya na rin ang huling chat matapos ang mga pictures. From Trixie. Nung makita ko mga ginagawa nila, parang nagdalawang isip ako kung talaga bang anak mong dinadala niya. I can't tell pero gusto kong maniguro ka, Andrew. Hindi ko maaatim na hayaan ka na lang na paglaruan niya. You don't deserve that. You're kind and helpful kaya please. Pinatay niya ang phone niya na may pagtagis ng bagang. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Era na nasa banyo sa mga oras na yon. Gustong-gusto niyang sumbatan ng babae. Sa lahat ng nakita niya sa picture, ngunit hindi niya magawa. Kahit hindi niya sabihin kay Era ang tungkol sa pictures, ay sirang-sira na ang gabi niya matapos makita ang lahat ng pictures na yon. Andrew, ikaw na. May lambing sa boses ni Era nang sabihin iyon pagkalabas nito ng banyo. Tagis ang bagang na tumayo siya at tahimik na nagtungo sa banyo. Hindi niya nilingon ang babae at kuyumang kamaon na nagtungo sa banyo. Hindi niya nakita kung papaanong nagtaka si Era habang nakasunod ang tingin sa kanya na papasok ng banyo. Gusto niyang mapalis ang tubig ang lahat ng galit sa isipan niya. Sana nga mabura nun ang galit sa puso niya sa mga oras na yon. Dahil pakiramdam niya ay nagliliyab ang buong sistema niya. Matapos ang bakasyon na yon sa beach, ay tila may nagbago kay Andrew. O mas mabuting sabihin na nagbalik ang kalamigan sa aura ni Andrew. Ni hindi na nito tinapos ang bakasyon. Dahil imbes na 1 linggo ay 2 araw lang at nagdesisyon kaagad itong umuwi. Kaya nga matapos iyon ay binisita niya ulit ang lalaki sa opisina nito. Hindi na umuwi si Andrew sa kondo ng 1 buwan. Gusto niyang makita ang lalaki at gusto niyang kamustahin ito. Kung ano man ang problema ay gusto niyang pag-usapan nilang dalawa. May dala akong. Busog ako. Putol nito sa sasabihin niya. Kaagad niyang nilapag ang baonan pagkarating niya. Balak niya pa man din sanang ipagyabang sa lalaki ang mga ulam na dinala niya. Ngunit iyon ang kaagad na bungad ni Andrew. Isang malamig na pagtanggi ang binungad nito. Mamaya na lang. Aniya na may hilaw ng ngiti. Ibigay mo na lang sa mga tauhan ko. Hindi ako kakain. Anito. Natigilan siya sa susunod nitong sinabi. May problema ba? Aniya na may pag-aalala sa tono. Ilang saglit ang nagdaan bago nag-angat ng tingin si Andrew at tumingin sa kanya. Wala. Umuwi ka na at huwag ka nang magpunta rito. Office hours at may mga ginagawa ang lahat dito. Anito na kulang na lang ay sabihing nakakaabala siya. Hindi siya agad nakaimik. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun siyang tratuhin ng lalaki. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang kasalanan para umasta ito ng ganon. Kung ganon, may problema nga tayo. Ani mo'y maiiyak na siya nang banggitin niyon. Gusto kong marinig. Anong problema, Andrew? Nagtagis ang baga ng binata at ani mo'y mapipigti ng pasensya dahil sa mga sinasabi niya. Just go home, Era. Just what I said. Lahat kami dito ay may trabahong ginagawa. Wala akong oras para pag-usapan ng bagay na to ngayon. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Kung iniisip mong may problema, bahala ka na. Anito sa malamig na tono. Bahala? Bahala na ako? Di bale na mag-overthink ako? Bahala na ako. Nagtagis ang bagang niya nang sabihin iyon. Hanggang sa bigla na lang tumayo si Andrew at binagsak ang makapal na folder sa mesa. Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Kumalabog iyon na pumuno sa loob ng buong opisina. Get out, Era. Ayoko inuubos mong pasensya ko. Baka hindi ko mapigilan at... Then what, Andrew? Bulalas niya at nagbitiw ng sarkastikong tawa. Gusto ko lang namang maintindihan tong setup natin eh. Dahil pakiramdam ko, ang gulo-gulo na. Pero tinataboy mo ako ngayon kaya sige, aalis na ako. Sorry sa disturbo. At walang pakundangan na umalis siya ng opisina. Matapos ang tagmong yon ay hindi pa rin umuwi si Andrew sa kondo hanggang sa dumating ng birthday ng lalaki. Idinaos ang birthday party nito sa mansyon. Siya na mismo ang nagdala ng sarili niya sa mansyon upang daluhan ang party ng asawa.
Kahit papaano ay nag-guilty siya sa naging sagutan nila last time. Naisip niyang baka stress lang si Andrew kaya't nag-react ito ng ganon. Kaya lang ay hindi niya inaasahan ang mga sumunod na sinabi ni Andrew tungkol sa totoong papel niya sa buhay nito. Hindi kasama sa napag-usapan na seryosohin mong pagiging asawa mo sa akin. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na nandito ka lang dahil napakinabangan ka namin. Iyon ang salita ni Andrew na kaagad na nag-ugat sa isipan niya. Hindi maaalis ng kahit na ano ang mga masasakit na salitang narinig niya mula sa bibig nito. Hindi niya alam kung anong nagawa niya para magbitiw ito ng ganong kabigat na salita. Nang umalis si Andrew matapos sabihin iyon ay nakita niya si Leon. Narinig ni Leon ang lahat ng sinabi ni Andrew. May kadiliman sa anyo ni Leon nang makita niya. Galit ito. Sa kabilang banda ay hindi naman maipaliwanag ni Andrew ang nararamdaman matapos iyon sabihin kay Era. Galit siya, oo. Pero sa tuwing nagagalit siya ay hindi niya alam kung papaanong kontrolin ang sarili para hindi makapagsalita ng masama. Hanggang sa dumating si Mr. Mondragon. Nalaman ng lahat ang totoong katauhan ni Era. Nalaman niyang ang babaeng nagpapanggap na mahirap at gusto siyang mapangasawa ay isa palang anak ng bilyonaryo. I don't know what got into your mind to do this, Iha. Pero hindi ko na nagugustuhan ang mga balitang dumadating sa akin tungkol sa nangyayari sa'yo. Getting married without telling me? Panunumbat ni Mr. Mondragon sa anak. Ang mas malala ay tinatrato ka ng hindi maganda. This powerful old man was in front of him putting some words on his mouth. Nang sabihin nito iyon ay kaagad na dumako ang mga mata nito sa kanya. Nakaramdam ng takot ang mga nasa paligid dahil alam ng lahat na mas makapangyarihan ng ama ni Era kung ikukumpara sa mga nandoon. Nakaramdam siya ng takot sa mga oras na yon. Ngunit ang takot na yon ay hindi para sa matandang Mondragon, kundi para sa babaeng tahimik na lumapit sa ama nito. Enough pa, ani Era sa malamig na boses. We have to go home, ani Mr. Mondragon sa anak. Sumunod si Era sa ama at walang lingon-likod na iniwan ang lahat. Nanatili siyang tulala sa kinatatayuan. Hindi inaasahan na tuluyan nang mawawala ang babae sa kanya. Kumuyom ang kamao niya. Akmang susundan niya si Era, ngunit biglang humarang si Lexi. Are you okay, Andrew? Who are they? Bakit nanggugulo sila sa party mo? What's happening? Ani Lexi na may pag-aalala sa mga mata habang nakatingin sa napakaraming tauhan ng mga Mondragon na pumasok sa mansyon. Hanggang sa nahagip ng paningin niya ang lalaking nasa picture na kasama si Era. Leon Cervantes, the doctor. Nagtagis ang bagang niya. Gustong-gusto niyang sugurin ng lalaking yon at paulanan ng suntok. Ito pa mismong umalalay kay Era pasakay sa chopper. Nagbitiw ng masamang tingin sa gawin niya ang doktor na iyon bago tumabi kay Era sa chopper. Dumugo ang palad niya nang hindi niya namalayang bumuon pa lang kuko niya roon dahil sa matinding pagkuyom niya. Gustong-gusto niyang manakit. Gustong-gusto niyang pigilan si Era sa pag-alis. Alam niyang nakapagbitiw siya ng hindi magandang mga salita kanina sa babae. Ngunit ngayon ay natauhan na siya at naiina siya sa sarili. 2 years later, ayos ang sayo na ginagawa yun ng asawa mo sayo? Hindi makalimutan ni Era na sinabi yun ni Leon sa kanya matapos itong marinig ang mga sinabi ni Andrew. Umiiyak siyang tumango na parang tanga. Hayaan mo na, tapos na rin naman. Wala nang kami simula ngayon. Kailan pa to, Era? Bakit wala kang sinabi sa akin? Bakit kailangan mo tong tago sa akin? Ang mas malala ay alam niyang buntis ka pero nagagawa niya pa rin sabihin yun sa'yo ng harapan? That bastard! Nanggagalaiti si Leon at alam niyang mananakit ito kung hindi niya ito hinahawakan sa kamay at hinila patungo sa paparating na tauhan ng kanyang ama. Alam niya, pagkatapos niyang lumabas sa mansyon ng gabi yon, ay sinumpa niyang hindi na siya kailanman babalik pa. Hindi para sa kanya, kundi para sa dignidad ng kanyang anak. Si Andrew na mismo ang nagpaalis sa kanila. Pinaalis siya nito na ina ng anak nito, pati ang walang kamuwang-muwang nitong anak. Ni hindi ito nag-isip bago siya pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit. Basta lang itong nagalit sa kanya sa hindi niya alam na dahilan.
Sa ibang bansa siya kaagad nagtungo matapos ng mangyari sa mansyon. Doon na rin siya nanganak at aaminin niyang iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Nagsilang siya ng sanggol na lalaki na ngayon 1 taon na. Si Aaron Mondragon, ang kanyang nag-iisang anak. Hati ang itsura ng bata. May mga nakuhang feature sa kanyang bata at may mga nakuha rin kay Andrew. Dahil kay Aaron, nakalimutan niyang mga nangyari sa nakaraan. Ang pangit na nakaraan ay napalitan ng masasaya kasama ang kanyang anak. At ayos na siya ron. Aaron baby! Tawag niya sa anak na hinahabol ang balloon. Matapos mag-1 taon na ni Aaron sa ibang bansa ay bumalik sila muli sa Pilipinas. Gusto itong makasama ng kanyang ama kung kaya't pagbibigyan niya ang matanda. At isa pa, ay balak niya ng palitan ng ama sa pwesto nito. Deserve nito ang makapagpahinga. May edad na ang ama niya at upang kahit papaano ay ma-enjoy naman ang ama ang natitirang mga taon, ay nagsikap siyang mapag-aralan ng kanilang kumpanya. Be careful baby. Aniya sa anak nang mapansin niyang pabilis ang pagtakbo nito habang hinahabol ang balloon. Napapangiti naman siya habang pinagmamasdan ng anak. Ang bilis ng panahon at ngayon 1 taon na ito. Parang kailan lang noong iluwal niya ito. Hey! Ani pamilyar na boses sa likuran niya. Nang lingayin niya ay nakita niya si Leon. Sabi nito na pagkatapos nito sa ospital ay dediretso roon para sunduin silang mag-ina. Babalik pa siya sa kumpanya at may meeting pa siya na dadaluhan. Hi! Ani at malawak ang ngiti na sinundan ng tingin ng doktor na umupo sa tabi niya. Hindi pa naman nadadapa? Nito na natatawa. Natawa na rin siya. Malakas ang mga muscles ng anak ko at magaling mag-balance. Hindi siya madaling matutumba. Pinagmasdan nila saglit ang batang tumatakbo sa damuhan. Hawak-hawak ang balloon na kanina pa pinaglalaruan. Tila parehong stress reliever nila si Aaron. Sa kabilang banda, kuyumang kamao ni Andrew habang pinagmamasdan sina Era at ang Leon na iyon. Nasa kotse siya at kanina pa nakamasid sa kanyang mag-ina hanggang sa dumating ang lalaking yon at nakikipaghitian ngayon ang babae rito. Gustong-gusto niya nang lapitan si Era at ilayo sa lalaking yon. Ngunit alam niyang magmumukha siyang katawa-tawa dahil wala naman siyang karapatang gawin yon. Matapos sa mga sinabi niyang masasakit noon sa babae, ay mukhang masyado nang makapal ang mukha niya para lapitan pa ito at umasang babalik pa ang lahat sa dati. Malabo nang mangyari iyon lalo pa ngayon na mukhang masaya na ito at mukhang nakalimutan na rin siya. Matapos niyang malaman ang buong katotohanan, ay malaking naging pagsisisi sa puso niya. Mom, syempre gagawin ko yun dahil mahal ko si Andrew. Alam mo naman na siya lang ang tanging magpapasaya sa akin. I told you already. Ayaw niyo lang tanggapin na ako lang talaga ang para sa kanya. Bulalas na Lexi. Isang araw ay narinig niyang mag-inang magkausap sa kwarto ni Lexi. You're being so stubborn, Lexi. Hindi mo dapat pinapaabot sa ganito. Kung hindi ko ginawang istorya ng Era na yon, sa tingin mo, hindi makakaalis yon? Gusto kong makalaya sa nakakasakal na peking kasal ni Andrew, kaya ako siniraan si Era sa kanya. Alam kong hindi ginusto ni Andrew ang kasal. Napilitan lang naman siya dahil kailangan ko ng blood donor at tinake advantage naman ng Era na yon ng sitwasyon. She deserved that, though. Pagdadahilan ni Lexi. Dahil sa mga narinig ay lumabas na siya sa may pinto at namilog ang mga mata ni Lexi nang mapagtantong narinig niya ang lahat. Pakiramdam niya ay trinidor siya nito. Dahil sa mga sinabi nito ay nagawa niyang sakta ng babae. Kaagad siyang napadala sa conclusions niya at nanakit ng iba. Are you happy now? Aniya kay Lexi na hindi pa rin magawang kumilos at makapagsalita. Andrew, banggitin nito habang nakatulala. You ruined it. You're selfish, Lexi. Nakita mo may anak kami. Hindi lang ako at si Era ang maaapektuhan sa pagiging selfish mo. Pati ang anak namin. You saw it. May pamilya ako. Pero anong ginawa mo? May pait sa boses niya. Andrew, nanginig ang boses ni Lexi at tila maiiyak pa. I did everything for you. I even sold my soul to the devil para lang makahanap ng blood donor dahil kapatid kita. Alam mo kung anong dahilan kaya ako nagpakasal kay Era noon? Aniya na may pagtagis ng bagang.
I'm really sorry, Andrew. Nagpahalang ako. It's my fault. Gusto ko lang din na makalaya ka sa kanya. Makalaya sa kanya? Pinili ko yon. Pinili ko magpakulong doon dahil na-realize kong mahal ko siya. Minahal ko si Era. Naririnig mo? Kaya sino ka para magdesisyon para sa akin? Bulyaw niya sa babae. Natapos ang pagbabalik tanaw. At ngayon nakatitig siya sa babaeng alam niyang hindi niya naabot ngayon. Sa babaeng tingin niya ay hindi niya na maibabalik sa piling niya. 2 taon na ang dumaan at marami nagbago. Matapos malaman ni Andrew ang lahat ay nagalit siya kay Lexi. Ayaw niya na itong kausapin at nagalit ang babae. Dahil doon ay nagalit din ang ina nito at nakipaghiwalay sa kanyang ama. 50% ng pera sa kumpanya ay kontribusyon ng ina ni Trixie. Alas hindi na makabangon ng kumpanya simula nung i-pull out ng ina ni Trixie ang share nito sa kumpanya. Hanggang sa maging ang ibang investors ay nag-pull out na rin ng shares. Ngayon ay nasa putikan na muli sila. Gustong itayo ng kanyang ama ang kumpanya mula sa maliit na paraan. Halos lunukin na nito ang pride upang makahanap ng investors. Ngunit parati itong bigo. Napasapo si Andrew sa noo habang pinagmamasan ang mga papel sa harapan. Hindi niya rin alam kung papaano pang remedyohan ang lahat ng problema. Hanggang sa may mga mahinang pagkatok sa glass door niya. Nang tiningnan niya ay nakita niya si Lexi. Halos ayaw niya na itong makausap pero parati pa rin itong pumupunta sa kanya para kausapin siya. Guguluhin siya at kung ano-anong sasabihin upang ma-trigger siya at patulan ng mga kalokohan nito. Hello, Andrew. Mabuti naman at naabutan kita. Anito at naglapag ng pagkain sa desk niya. Hindi niya iyan pinansin at nagpatuloy sa ginagawa. Mas importante sa kanya ang trabaho niya kesa sa babaeng ito. Ow, it hurts. Ganyan ka na ba talaga sa akin ngayon? Anito na may lambing sa boses. Para naman tayong walang pinagsamahan yan. Hindi siya umimik at nagpatuloy sa pagtipa sa laptop. Nakasentro ang atensyon niya sa isang bagay lang. Kaya lang bigla na lang nitong hinawi ang laptop niya. Nagtagis ang bagang niya sa iritasyon. Mabilis itong pumasok sa desk niya upang hilahin ang necktie niya at patakan siya ng halik sa labi. Nakangisi ito ngunit nagliliyab ang mga mata niya sa galit. What the heck are you doing, Lexi? What do you want? Sinira mo ang lahat. Kaya ano bang binabalik-balik mo rito? Aniya sa matigas na boses. Ngunit nanatili pa rin nakangisi si Lexi. Hinawakan nito ang baba niya at itinaas upang magtama ang kanilang mga mata. Kaya nga nandito ako. I wanna fix everything. Gusto kong ibalik sa lahat ang dati. I want to be close with you again. I want to be your wife now, Andrew. Divorce na kayo. Wala ka nang babalikan pa sa kanya. Pagkumbinsi nito sa malambing na paraan. Ngunit hindi siya natinag at nanatili ang katatagan sa loob-loob niya. Oo, nasa putik na sila ngayon, ngunit hindi niya papatulan si Lexi para maiahon ng kumpanya nila sa pagkakalugmok. Go fuck yourself, Lexi. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako makukumbinsi. Maghanap ka ng ibang guguluhin mo. Wala na ba talagang pumapatol sa'yo para balik-balikan mo pa rin ako? Find another guy na pwede mong sirain. Diyan ka naman magaling, diba? Aniya na may panunuya sa ngisi. Kita niya ang iritasyon sa mga mata ng babae. Samantala, malawak ang ngiti sa labi ni Era nang pumasok sa office niya si Leon at ang anak niyang si Aaron. Off ngayon ni Leon. At madalas itong daanan si Aaron para dalhin sa workplace niya. Mama! Anito tapos ay dali-daling bumaba para mayakap siya. Kaagad niyang iniwan ang gawain para mayakap ang anak. Napangiti siya nang maramdaman ang init ng yakap ng anak. Salamat at sinama mo. Baling niya kay Leon. Ngumiti ito. Gusto ko niyang makita. Dada! Bulalas ni Aaron at lumapit kay Leon. Nabilog ang mga mata nilang dalawa. Kahit si Leon ay hindi inaasahan na tatawagin ito ng gano'n ni Aaron. Wala akong kinalaman dyan. Depensa ng lalaki. Natawa na lamang siya at nilapitan ng anak. Pinisil niya ang pisngi nito. Okay, Dada. Pagsang-ayon niya sa pagtawag ni Aaron ng Dada kay Leon. Dada means daddy. At dahil si Leon ang parating nandyan kaya't iniisip ng kanyang anak na ito ang daddy nito.
Nakikita niyang si Leo naman talaga ang parating nandyan para alalayan silang mag-ina, kaya't para sa kanya, ayos lang sa kanyang tawagin ng anak na dadang lalaking malaki naman ang naging kontribusyon sa paglaki nito. Nakita niyang natulala si Leon. Natawa siya sa naging reaksyon ni Leon dahil sa pagsang-ayon niya. So, saan tayo kakain ng dada mo, baby? Aniya sa anak sabay suliyap at ngiti kay Leon. Hindi pa rin ito makahuma sa kinatatayuan. Ilang segundo pa bago ito natauhan at nagsalita. Saan niyo gusto? Ani Toy na ani mo wala sa sarili. Dinala siya ng lalaki sa isang samgyupsal. May sariling pagkain si Aaron kaya't silang dalawa lang ang umubos sa mga in-order nila. Dumiretso sila sa grocery store at nag-e-enjoy sina Leon sa pagtutulak ng pushcart habang nakasakay naman si Aaron at panay ang tawa. Napapailing na lang siya. Lumalabas ang inner child ni Leon ngayong kasama na nito ang anak niya. Ngayon palang nakikita niya nang magkakasundo ang dalawa paglaki ni Aaron. Hanggang sa bigla niyang naalala si Andrew. Tuwing naaalala niya ito ay galit lang ang nararamdaman niya. 2 taon niyang binura ang nararamdaman niya sa lalaki at nagpapasalamat siyang hindi siya nabigo. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi niya pinagsisihan na nakilala niya ang lalaki. Dahil kung hindi dahil dito, wala siyang Aaron ngayon. Si Aaron ay nag-iisang dahilan kung kaya't may utang na loob siya kay Andrew. Kayong dalawa, tapos na ako. Aalis na tayo after. Aniya ka na Leon na nag-e-enjoy pa rin sa pagtutulak ng pushcart habang panay naman ang hagikik ng kanyang anak. Inihatid din sila ng lalaki sa kondo niya. Kumuha siya ng kondo malapit sa kumpanya upang hindi niya na kailangang bumiyahe ng malayo. Samantalang parating kasama naman ng anak niya ang yaya nito sa kondo na yon. Uwi ka na? May iba pa ka bang gagawin ngayon? Aniya sa lalaki na makababa siya mula sa kotse. Natigilan si Leon. Wala naman. Why? Ayaw mong pumasok muna? Samahan mo kami mag-dinner ngayon, magluluto ako. Yaya niya dito. Natigilan nito at ilang saglit pang dumaan bago nakapagsalita. Okay, anito. Matapos ang dinner, parehong nakaharap sila ni Leon sa TV. Nakatulog na sa kandungan ni Leon ang bata. Iiyak ang bata kapag umalis si Leon, nagising pa ito kaya't kailangan manatili ni Leon doon saglit at hihintay makatulog si Aaron bago umalis. Dahil sa closest ng dalawa ay iniiyakan nito ng kanyang anak. Nakakainggit. Mas mahimbing ang tulog niya kapag ikaw ang may karga sa kanya. Aniya na napanguso. Minsan ka lang naman yung makasama. Dalhin mo rin minsan sa office. Ani ni Leon. Napabuntong hininga siya. Minsan ay susubukan niya. Praning kasi siya. Hindi siya mapakali kapag nasa paligid ang anak. Baka imbes na ituon ng atensyon sa trabaho, ay si Aaron lang parati niyang aatupagin. Kailangan mo siyang turuang mapalapit sa'yo simula ngayon, Era. Anito sa makahulugang boses. Ani mo'y may pinapahiwatig ito sa kanya. May problema ba, Leon? Ani niyang may pag-aalala sa boses. Nagbitiw ito ng malalim na paghinga bago nagsalita. Baka magpunta ako ng abroad. Hindi ngayong buwan pero baka next month or the following month. Hindi ako sure. Pero aalis ako. Anito na may pait sa ngiti. Napanganga siya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi niya lang inaasahan na bigla nitong maiisip na iwan ng Pinas at mga ibang bansa. May problema ba sa work? Aniya sa natatarantang boses. Hindi niya lang matanggap na iiwan sila ng lalaki. Wala naman siyang narinig na kahit ano tungkol na problema nito sa trabaho at hindi rin problema rito ang financial dahil sagana ito noon. Kung tungkol naman sa pamilya nito, stable rin ang sitwasyon ng magulang nito at isa pa ay sanay na independent si Leon. Kaya nga hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong umalis. Hindi niya nakuha ang sagot sa lalaki hanggang sa umalis ito. Ang nakakapagtaka lang ay ilang araw nang hindi nagpapakita ang lalaki matapos ang last time na nakita niya ito. Dada! Dada! Dali-dali siyang bumaba mula sa taas nang marinig ang boses ng anak sa baba. Ngunit naabutan niya lang na umiiyak si Aaron sa sala at pinapatahan ng yaya. Ma'am, panay po siya, Dada. Kanina pa po. Binigay ko na lahat ng paborito niyang toys pero Dada pa rin siya ng Dada. Hindi ko nga rin po alam kung ano yung Dada na sinasabi niya eh.
Paliwanag ng yaya ng anak nang maabutan niya. Napalunok siya. Silang dalawa lang ni Aaron na nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Kaya't iniwan niya ang ginagawa niya upang kargahin ang anak. Umiiyak pa rin ito kahit mabuhat-buhat niya na, hanggang sa nakatulugan na nito ang pag-iyak. Naaawa siya sa anak. Napagtanto niyang namimiss na nito si Leon. Nasasanay itong dumadaan si Leon doon upang kargahin at patulugin ito. Mas nakakasama pa nga nito parati si Leon noon kesa sa kanya. Kaya hindi na siya magtataka kung bakit mas malapit ito sa lalaki. Nagpatuloy iyon at halos hindi niya na magawa ng maayos ang trabaho dahil parati siyang nakaabang kay Aaron upang hindi umiyak. Kaya nga isang araw ay hindi na siya nakatiis at nagtungo sila sa ospital. Kung bakit ba kasi hindi na sila pinupuntahan ni Leon sa kondo o baka nakaalis na ito kaya wala na itong paramdam sa kanila. Ngunit nagpapasalamat siya nang maabutan nilang lalaki sa office nito. Hindi ito abala na makarating sila. Kita niya ang gulat sa mga mata ni Leon nang makita sila. Namiss ka ng bata? Panay ang iyak kaya dinala ko na rito. Paliwanag niya pagkarating nila. Hindi kami manggugulo. Gusto ka lang makita ni... No, it's okay, Era. Walang kaso. Ani Leon at ngayon tila na-miss din ang kanyang anak at panay ang karga nito kay Leon habang nagtatrabaho. Masaya siya habang pinapanood ang dalawa na masayang magkasama. Ani mo'y tunay na mag-ama ang mga ito. Natigilan siya nang pumasok sa isipan niya iyon. Umiling-iling siya upang palisin ang ideyang iyon. Anong kabaliwan ba ang naiisip niya? Kalaunan ay nakatulog ang kanyang anak. Si Leon na nagpatulog dito at inilapag nito sa sofa ang bata, tsaka hinarangan ng isa pang sofa ang gilid ng bata upang hindi ito mahulog. Talagang sanay na itong alagaan ng kanyang anak. Salamat, ani at lumapit sa tabi ng anak. Panay ang iyak niya nung hindi ka na pumupunta sa kondo. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano siya patatahanin. Ako ang mama niya pero hindi ko malang magawa ang nagagawa mo. Maiiyak na siya sa tuwing iisipin na siya mismo ang ina, ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang sariling anak. Inawakan ni Leon ang balikat niya. Napalingon siya rito. I'm sorry rin kung hindi ko na kayo nadalaw. Baka kasi magbagong isip ko at biglang ayoko nang mag-abroad oras na nakita ko kayo. Pag-amin ni Leon, kumunot ang noon niya at may pagtataka na nakatitig sa lalaki. Umayo siya ng tayo at humarap kay Leon. What do you mean? Naguguluhan siya. Tumitig sa kanyang lalaki at ilang beses na napalunok. I love you, Era. Pag-amin nito at mariing tumitig sa kanya. Kaya sinusubukan kong lumayo sa inyo. Iniisip kong baka kapag ginawa ko yon, ay mawawala na itong feelings ko. Doktor ako pero kahit ako hindi ko alam kung anong pwedeng gawin para mawala ito. I'm so sorry. Hindi siya nakagalaw. Hindi niya inaasahang maririnig ang bagay na iyon kay Leon. Ilang taon silang nagkasama. Sabay silang lumaki at halos kapatid na ang turing niya rito. Tapos biglang maririnig niya ang ganito. Kaya lang, nakakapagtaka, nakakaibang gaan ang nararamdaman niya nang marinig niya iyon kay Leon. Kakaiba na hindi niya nararanasan kay Andrew. Hindi siya kabado at balisa, kundi katiwasayan. Komportable siya, payapa at walang kahit na anong hindi kaaya-aya. Ayos lang kung lumayo ka pagkatapos nito. Maiintindihan ko. Kaya lang, hindi ko rin ginusto to. Bigla na lang din kasing dumating nang hindi ko inaasahan. Patuloy nito na may pag-aalala sa mga mata. Kalaunan ay ngumiti siya. Ayos lang. Natigilan nito at napatitig sa kanya. Alam mong nagmula ako sa nakakatromang relasyon. Iniwan ako ni Andrew at hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma na ngayon. Pero nandyan ka at sinamahan mo akong labanan to. Hindi ko deserve ang tulad mo. Tugon niya habang nakangiti. Masyado ka mabait at almost perfect. That's why I don't think I deserve you, Leon. Umiling si Leon. You deserve me, Era. Every inch of me. You deserve me. Tubulo ang luha niya. Kaya lang hindi na ako buo. Wala na akong maipagmamayabang sa'yo. May anak na ako at disgrasyada. Marami akong imperfections. And I know how much you love to be perfect. Parehong perfectionist tayong dalawa.
Lumapit si Leon at pinahid ang luha niya. Don't say that. I'm not perfect either. I have many flaws. And if you're not perfect, I don't care. Don't look down on yourself. But let's embrace each other's imperfections instead. Era. Niyakap siya nito at umiyak na gumanti siya ng yakap. Don't leave us, please. I'm begging you, Leon. May pagsusumamo sa boses niya nang banggitin iyon. Hinalikan nito ang noon niya at tumango. Okay, I won't leave. I will stay here. Humigpit ang yakap niya sa lalaki. Hindi niya inaasahang sa isang sabi niya lang ay pinagbigyan kaagad siya nito. Talagang hindi na sila nito iiwan. Ilang beses siyang huminga ng malalim habang nakatayo sa labas ng National Bookstore. Nakagat niyang ibabang labi habang panay ang sulyap sa relong pambisig. Ngayon lang siya nagpunta sa mall na nakadress. Ang bitbit niya sa kabilang kamay ay ang mga art materials na binili niya sa National Bookstore. Katatapos lang ni Leon sa isinagawa nitong operasyon ng tawagan niya. Kanina ka pa ba riyan? Nito kanina sa phone. I just brought some stuff for Aaron. Napapansin ko kasing mahilig siyang maghawak-hawak ng mga crayons. Iniisip kong baka mahilig siyang mag-drawing just like Papa. She said and chuckled. Maybe he just wanted to eat those. Just make sure na toxic-free mga crayons na binibili mo. Era, paalala pa nito. Opo, mas malala ka pa talaga kaysa kay Papa. Natatawa siya. Natatawa na rin ito sa kabilang linya. I'm coming, Era. Just wait a minute. Saka nito binaba ang tawag. Pauwi na nga sana siya pero hihintayin niya na lang din si Leon doon. Okay na rin at gusto niya pang maglibot-libot. May iba pa siyang gustong bilhin pero mag-isa siya kanina kaya balak na sanang umuwi. Mabuti na lang at naisip ni Leon na samahan siya sa mall ngayon. Sorry, traffic. Matagal ako nakalusot. Kaagad ito nag-explain na makarating kahit hindi naman talaga kailangan. It's okay. Ani at ngumiti sa lalaki. Saglit itong napatitig sa kanya at hinawi ang buhok niya sa may tenga. Nag-makeup ka. Nakakapanibago. Hindi ka naman nagme-makeup ah. Nito na may halong tudyo. Nasampal niya ang kamay nito. Hindi niya inaasahang mapapansin nito ang super light na makeup niya. Hindi naman iyon kapansin-pansin talaga pero hindi iyon nakatakas sa paningin ni Leon. Natatawa itong hinawakan na lamang ang kamay niya upang magpatuloy na sila sa paglalakad. Where do you want to go? Nito kalaunan. Sa mga perfumes, I want to buy one. Niya sa lalaki. Okay, let's grab some food later. Sure. Masayang tugon niya at yumakap sa braso ng lalaki. Pagkatapos nila sa perfumes ay nagtungo sila sa sinihan. Pakiramdam niya ay para silang teenager na nagka-cutting at nagpunta sa mall para makipag-date. Parang gusto niyang pagtawanan ng sarili. Kung kailan sila tumanda, saka naman sila nagkakaganito. Let's call Aaron's yaya. Let's check on them. Paalala ni Leon na muntik niya na ring makalimutan. Kaya nga tinawagan niya kaagad at nalaman niyang naglalaro lang si Aaron. Narinig niya ang boses nito na maingay sa background. Kampante na siya matapos ang tawag at nalamang ayos lang ang anak. Hindi kasama sa plano nila pero nagtungo sila sa arcade at saglit lang na naglaro ng games bago umalis. Dumiretso sila sa restaurant kahit nabusog na siya sa popcorn sa sinihan. Nagtawanan sila paglabas ng mall mga bandang 7 p.m. Hindi niya kayang manahimik na lang at hindi pagtawanan ng itsura ni Leon. Hanggang sa mga oras na yon ay namumutla pa rin ito. Sa likuran kasi ng upuan nila ay may magkasintahan na nagme-make out. Naririnig nila ang ungol ng dalawa habang nanonood sila ng movie. At least have a decent room for that stunt, right? Ani ni Leon na hindi pa rin makamove on. Tawang-tawa pa rin siya. Iba talaga mag-react ang mga virgin sa isip niya. Sobrang gwapo ni Leon. Maraming nagpe-flirt sa lalaki noon pa man. Pero kahit kailan ay wala pa itong naikamang babae. Naniniwala itong kasal muna bago ang sex. Perfectionist niya ito. Mas malala pa ito sa kanya. Mag-move on ka na, palibhasa, virgin. To Junia pero sinamangutan lang siya nito. Namumula pa rin ito at panay ang iling. Nahampas si ito sabay hagalpak ng tawa. Natigil lang ang tawa niya nang mapansin ng lalaking nasa harapan nilang dalawa. Nakaharang ito sa daanan nila at hindi niya inaasahang makita nila ito ngayon doon.
Andrew? Gulat na sabit niya sa pangalan nito. Can we talk? Nito ngunit may diin sa boses nito sabay pukol ng aritadong tingin kay Leon. Parang hindi naman ito nakikiusap kundi nang uutos. Agad na sinalakay ng kaba ang puso niya. Nagtagis ang bagang niya at hinawakan ng kamay ni Leon. Sa pagkakataong yon, ay naramdaman niyang bahagya siyang kumalma nang mahawakan ng kamay ni Leon. Hindi, nagmamadali kami. At wala na tayong dapat pag-usapan, Andrew. Baka nakakalimutan mong matagal na tayong tapos. Niya sa mariing tono. Inila niya si Leon upang makaalis na sa sila. Kita niyang handa rin na lumaban si Leon oras na nanggulo si Andrew. Ayaw niyang may mangyaring gulo pa sa pagitan ng dalawa. Hindi niya kakayaning may masaktan pa. Kaya lang, bigla na lang lumapit si Andrew upang biglang hawakan ng kamay niya. Mabilis na umalma si Leon at tinawakan ng mahigpit ang braso ni Andrew. Let her go. Ani Leon sa mariin na boses. Namilog ang mga mata niya at nagsimulang matakot. Kita niya ang pagtatagis ng mga tingin ng dalawa. I said let her go. Nagtaas ang boses si Leon at halos bumao na ang kuko sa braso ni Andrew ngunit ayaw pa rin bumitiw ni Andrew. No? Unless she says so. Hindi ikaw ang pakikinggan ko. Dumating ka lang naman sa buhay namin at ginulo mo kami. Maayos ang buhay namin. At maayos sana kaming namumuhay kasama ang anak namin pero dumating ka. Baliyaw ni Andrew kay Leon. Stop it, Andrew! Let go of me! Singit niya sa pagitan ng dalawa. Sakalang lumuwag ang pagkakahawak ni Andrew sa kamay niya at pinalis niya kaagad ang kamay ng lalaki. Saka naman bumitiw si Leon sa pagkakahawak sa braso ni Andrew. Huwag mong isisisi kay Leon ang nangyari sa atin. Kung may dapat sisihin doon, ikaw yon. Ikaw ang sumira ng lahat. At bigla mo na lang akong itinaboy ng walang sapat na dahilan. Grow up, Andrew. Act like your age and move on. Maayos ang buhay ko at huwag mo nang guluhin pa. Niya sa mariing boses. Napanganga si Andrew. Halatang maging ito hindi inaasahang sasabihin ni Ayon dito. Inakala ni Andrew na hindi pa siya nakaka-move on. Na nagkaroon siya ng malalim na connection dito dahil lang may anak sila. Ngunit hindi. Nagkakamali ito. Era. Nangihinang sabit ni Andrew. Umuwi ka na, Andrew. Matagal lang tapos ang lahat sa atin. Sinubukan ko nang lumagay sa tahimik. Maayos na ang buhay ko at may mahal na akong iba ngayon. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Leon. Napatingin si Leon sa kamay nilang dalawa. Saka nito napagtanto kung anong ibig sabihin niyon. Na ito ang tinutukoy niyang minamahal niya ngayon. Kita niyang paglunok na Leon. Ngunit unti-unti niya namang nakikita ang iritasyon sa mga mata ni Andrew. That's not true. Imposible. Kailan lang naman yon? Imposible naka-move on ka na agad. Ito bang sinasabi mong minahal mo? Bulalas ni Andrew at itinuro sa Leon. Ang sabihin mo, rebound. Dahil hindi ka naka-move on sa akin, kaya ka naghanap ng rebound. Ayos ah. Namilog ang mga mata niya at mabilis na binitawan ng kamay ni Leon upang sugurin si Andrew. Mabilis na dumapong malakas sa sampal sa pisngi ng lalaki. Agad na pumula ang parte ng iyon na pisngi ni Andrew. Maging ito ay hindi nakakilos agad dahil sa ginawa niya. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Inaamin ko nagkamali ako nung pilitin kitang pakasalan ako para lang magkaroon ako ng anak. Pero hindi naman tama na tinaboy mo ang sarili mong anak noon. At mas lalong hindi tama, naguguluhin mo ako kung kailan gusto ko nang lumagay sa tahimik at pinili kong itama ang mali ko ngayon. Huwag kang manisi kung sino dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay. Kung ano man ang nararanasan mo ngayon, dahil yan sa mga desisyon mo. Niya sa galit na tono. Sa kanya binalikan si Leon at hinilang lalaki palayo roon. Hindi nakahuma sa kinatatayuan si Andrew. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng lalaki ang mga sinabi niya. Paulit-ulit na parang silang plaka. Sa kabilang banda, isang linggo ang dumaan at animoy anino na lang ng nakaraan ng mga pictures na nakakabit sa dingding ng silid ni Andrew. Ang madilim at tahimik na silid ay binabalot ng amoy ng alak at sigarilyo. Ikinulong ni Andrew ang sarili sa silid at nagpakalunod sa alak at yosi. Hindi na kailanman pumasok sa office ang lalaki.
Ayaw niya nang makaharap ang mga papel sa opisina at makipag-deal pa sa problema. Wala na ring saysay kung papasok pa siya. Hindi niya na rin maisasalba ang kumpanya at wala na rin silang mga tauhan. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya. Pakiramdam niya ay lugmok na siya at halos nakabaon na rin sa ilalim ng lupa. Pakiramdam niya wala na siyang pag-asa makakaangat pa. Dinudurog ang pagkatao niya habang nakaupo siya sa sulok ng silid niya. Hindi maalis ang mga salitang binitiwan ni Era. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa isipan niya. Just marry Lexi. That's way maisasalba natin ang kumpanya. Maibabalik natin ang lahat sa dati at hindi na natin kailangan pag-ibenta ang kumpanya natin. Just please fix yourself and agree to Lexi. Pagmamakaawa ng kanyang ama isang araw. May dextrose at nakahiga ito sa kama dahil nagkasakit ito. Matapos na ma-stress dahil sa pagbagsak ng kumpanya nila. Damn it! Bulalas niya at binato ang bote tsaka nabasag. Inawi niya lahat ng mga pictures sa ibabaw ng side table. Pictures iyon ni Era at ng kanyang anak na nakangiti. Ang picture ay kinuha niya lang sa Facebook account ni Era, ni hindi niya makuha sa legal na paraan kahit kapirasong picture ng kanyang mag-ina. At ngayon mas lalong imposible nang masilayan niya ang babae, lalo na ang anak niya. Bumalik siya sa ref niya at kumuha ng bote ng alak at nilagok iyon, hanggang sa hindi na siya makatayo sa kalasingan at natumba na. Ngunit mukha ni Lexi ang bumungad sa kanya ilang saglit. Nagsasalita ito ngunit hindi niya marinig na maayos. Era, bangit niya habang wala sa sarili. Iritadong nagtagis ng pagang si Lexi. Dahil kahit ang dalagang parating nandoon, si Era pa rin ang bukang bibig niya. Damn that bitch! Tumayo ka! Let me help you fix yourself. Ani Lexi sa iritadong tono. Ipinikat niya ang mata niya at nagpatangay na lang sa pag-alalay ni Lexi. Hanggang sa nakatulog at nahulog siya sa isang magandang panaginip. Nakikita niya sa panaginip si Era at ang kanyang anak. Nakangiti ang mga ito at hinihintay ang pag-uwi niya. Hinalikan niya sa labi si Era at hinalikan sa noo ang anak niya. May nakahandang pagkain si Era mismo nagluto at masaya silang dudulog sa hapag. Masayang magkukwentuhan sila sa mga nangyari sa buong maghapon. Paulit-ulit nangingiti ang babae sa kanya at masaya siyang pakikinggan ng mga kwento nito. Mga senaryo na sa panaginip niya na lang nasasaksihan. Parang gusto niya na lang manatili sa panaginip na iyon at wag nang magising. Ayaw niya nang magising sa realidad at mapagtantong miserable pala ang buhay niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Walang kahit na sinong pumasok